Noong ang pamilya ni Liu Qiu ay nalugi, lahat ay lumayo sa kanya, natatakot na madamay sa kanyang kamalasan. Dahil naniniwala akong mas matibay pa rin ang kamelyo kaysa sa kabayo, pinanatili ko siya sa tabi ko sa pamamagitan ng mga pangako. Akala ko kapag nagtagumpay siyang muli. Hindi man ako asenso ng husto, kahit paano ay magiging kampante ang aking buhay, pero nagkamali ako. Sa harap ng kanyang piputing buwan o unang pag-ibig, talong-talo ako. Noong mga panahong iyon, nakasuot siya ng murang shirt na binili lang sa online shop. At nakipagsiksikan sa akin sa maliit na paupahan, ngunit ginagawa naming parang gabi ng kasal ang bawat gabi namin. Hanggang sa 7 taon ang nakalipas at nagtagumpay siyang muli, ang una niyang hinanap ay ang taong dati nang nagtapon sa kanya. Nagsagawa siya ng isang magarbo at walang katulad na piging para sa pagbabalik nito. Matagal ko nang alam na ang lahat ng ito ay parang salamin sa tubig, pansamantala lamang, at alam kong iwan niya rin ako. Pero sa pagkakataong ito, bago pa niya ako iwan, pinili ko ng maunang bumitiw. Senior, nagpa siya na akong mag-apply bilang guro sa isang liblib na baryo. Gulat na gulat ang boses sa kabilang linya. Meng Chuan, napakahirap ng buhay sa kabundukan, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Bahagya akong umiti, wala akong mga magulang, mag-isa lang ako, sanay na ako sa hirap. Hindi ba't isang makabuluhang bagay ang matulungan ang mga bata sa bundok na makalabas at makita ang mas malawak na mundo? Mag-isa, hindi ba't may kasintahan ka? Narinig ko. Isa na siyang makapangyarihang negosyante ngayon, tiyak na hindi siya papayag na pumunta ka sa ganoong kahirap na lugar. Bukod pa roon, kapag umalis ka, mahihirapan na siyang makita ka. Kasintahan? Itinuturing ba talaga ako ni Liu Qiu na kasintahan? Muli akong umiti, hindi naman kami nabibilang sa isang mundo. Ang mga nagdaang taon ay sandaling ligaya lamang na napulot ko, at ngayon ay balak ko na siyang hiwalayan, wala na akong pakialam kung papayag siya o hindi. Nang makita niyang desidido ako, wala na siyang nasabi pa, at bago ibaba ang telepono ay sinabi lamang ang huling linya. Aalis tayo pagkalipas ng 15 araw, maghanda ka na. Sumagot ako ng sige at ibinaba ang tawag. Kasunod nito, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Inakala kong may idadagdag pa ang senior, kaya agad ko itong binuksan. Ngunit natigilan ako sa nakita ko. Isang video ang ipinadala ni Wu Bianzhang bilang pagdiriwang ng kanyang pagbabalik sa bansa. Nagsagawa sila ng isang marangyang piging. At ang bida sa video ay walang iba kundi si Liu Qiu. Alam ko na noon pa na. Ngayong araw ay magdaraos siya ng piging para kay Wu Bianzhang, pero hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari doon. Agad namang ipinapaalam sa akin ni Wu Bianzhang ang lahat. Sa video, hawak niya ang kamay ni Liu Qiu at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Qiu, hindi ko sinasadyang iwanan ka noon. Pinilit ako ng mga magulang ko hanggang sa mamatay sila. Hindi nila ako pinayagang makipag-ugnayan sa'yo. Wala akong nagawa. Patawarin mo ako, araw-araw kitang naalala sa mga nakaraang taon. Huwag mo akong iwan. Patawarin mo na ako, pwede ba? Hindi nagsalita si Liu Qiu, kinuha lang niya ang isang mamahaling relo na may mga diamante. At dahan-dahang isinuot ito sa kamay ni Wu Bianzhang. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na emosyon, araw-araw kitang hinintay. Namula ang mga mata ni Wu Bianzhang at agad siyang niyakap nito, at hindi naman siya itinulak ni Liu Qiu. Naghiyawan ang ibang tao sa paligid. Pagkatapos ng video, nagpadala pa ng mensahe si Wu Bianzhang. Napuno ng kayabangan at pagmamalaki, kung hindi ako nagkakamali, karawan mo ngayon, di ba? Pero anong magagawa mo, pinili ni Qiu na samahan ako. Nalulungkot ka ba ng mag-isa? Gusto mo bang maghanap ako ng makakasama mo? Nanahimik ako habang nakatitig sa mga mapang-asar na salita sa screen. Hindi nakapagsalita. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Patuloy ang mga estranghero sa pagpapadala sa akin ng mga larawan at mensahe. Sa mga litrato, nakikita si Liu Qiu na nakikipag-shopping kay Wu Bianzhang o gumagastos ng malaki para ibili ito ng mamahaling relo. Alam kong ang mga ito ay galing sa mga kaibigan ni Wu Bianzhang. Iisa lang ang layunin nila, ang pilitin akong lumayo kay Liu Qiu. Bakit ang kapal ng mukha mo? Kung ako sa'yo, matagal na akong umalis at hindi na nagpakita para hindi mapahiya. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito ng napakabilis. Inalala ko ang mga araw namin noong nasa mataas na paaralan pa, tila sariwa pa rin ang lahat sa aking alaala. Si Liu Qiu ang nangunguna sa buong antas. At kinikilalang reyna ng kagandahan sa paaralan. Bawat kilos at ekspresyon niya ay pinagkakaguluhan ng lahat. Noong panahong iyon, halos lahat ng lalaki sa paaralan ay lihim na humahanga sa kanya at isa na ako roon. Alam kong siya ang bituing hindi ko kayang abutin. Kaya sa loob ng 3 taon, libu-libong beses ko siyang sinundan ng tingin, pero hinding-hindi ko nagawang ilabas ang aking nararamdaman. Hanggang sa pagtatapos ng aming 3 taon, nalugi ang pamilya Liu, at ang kanyang mga magulang ay tumalon mula sa mataas na gusali dahil sa labis na depresyon. At si Wu Bianzhang naman, sa panahong iyon, ay piniling iwanan siya para mag-aral sa ibang bansa.
Sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Doon ko lang nagkaroon ng pagkakataong lumapit sa kanya. Para makabayad ng utang, nagtatrabaho siya sa 3 trabaho sa isang araw. Minsan, habang nagtatrabaho siya sa bar sa gabi. Sumunod ako ng palihim dahil hindi ako mapakali, pero dahil sa impluensya ng alak, naglakas loob ako. At dinala ko siya sa aking lumang paupahan, at doon nagsimula ang lahat. Mula noon, nagsama na kami. Nag-aaral si Liu Qiu sa araw, at nagtatrabaho sa gabi para makabayad ng utang. Pero kahit nakasuot siya ng mumurahing shirt na nagkakahalaga ng ₱9, hindi nito maitatago ang kanyang angking gilas. Sa labas, hindi namin kailanman inamin ang aming relasyon, kahit kaming dalawa. Ay hindi malinaw kung ano ba talaga ang namamagitan sa amin. Kahit halos gabi-gabi ay magkasama kami sa kama. Namumuhay kaming dalawa na parang nagpapainitan lamang. Minsan, ginastos ko ang lahat ng aking naipon. Bilang kanyang kasintahan, para bayaran ang utang niya noong nakaraan, pero nang malaman ni Liu Qiu ang katotohanan, nagalit siya ng labis. Mula noon, hindi na ako naglakas loob na magbanggit ng tungkol sa aming relasyon. Sa totoo lang, matagal ko na itong alam. Ang dahilan kung bakit nanatili sa tabi ko si Liu Qiu ay dahil lamang sa pagkakahawig ko kay Wu Bianzhang. Kaya naman noong gabing iyon, sumama siya sa akin, at nanatili sa tabi ko sa loob ng napakaraming taon. Sa mga nakalipas na taon, madalas ko siyang makitang tinitingnan ang moments ni Wu Bianzhang sa hating gabi. Isa-isa niyang binubuksan ang mga litrato nito, aabuti ng kalahating oras, alam kong balang araw ay iwan niya rin ako. Alam ko na yon, at ngayong dumating na ang araw na yon, hayaan mong ako na ang magsabi ng pamamaalam. Hating gabi nang bumalik si Liu Qiu, tahimik niyang itinaas ang kumot para humiga sa tabi ko, at sanay na iniabot ang kamay para haplusin ang aking baywang. Ang malamig niyang mga daliri ay nagdulot ng panginginig sa aking katawan, pinigilan ko ang susunod niyang galaw, sa unang pagkakataon ay tinanggihan ko siya. Ayaw ko ngayong gabi. Huminto si Liu Qiu at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Nanahimik siya sandali bago bumulong sa aking tainga. Ano ang problema? Nagalit ka ba? Ano ang gusto mo para bumawi ako? Napabuntong hininga ako sa aking isip, marahil sa mundo niya, lahat ng bagay ay kayang bayaran ng kapalit. Hindi niya sinabi kung dahil ba yon sa mga mapanuksong mensahe, o dahil hindi niya ako nasamahan sa aking kaarawan. Ginamit lang niya ang salitang bumawi para palipasin ang lahat. Simula nang bumalik siya sa tuktok ng yaman at kapangyarihan. Upang bumawi sa akin, binilhan niya ako ng hindi mabilang na mga mamahaling gamit. Ang sira-sirang paupahan na ito ay napuno ng mga bagay na hindi naman bagay sa kanya, at kahit minsan ay hindi ko ginamit ang mga yon. Nanatili akong tahimik, bahagyang napabuntong hininga si Liu Qiu, at sinabing may malalim na boses. Hindi mo ba gusto ang mga ito? Kung gayon, padadalhan kita bukas ng isang bagay na siguradong magugustuhan mo. Pagkasabi nito, muli niyang pinaglaruan ng halik ang aking balat. Napakunot ang noo ko at pilit ko siyang itinulak. Liu Qiu, nag-apply na ako bilang volunteer teacher sa kabundukan. Sa loob ng kalahating buwan ay aalis na ako. Hindi pa man natatapos ang aking sasabihin, ang sirang paupahan ay biglang tumagas ang tubig. Gaya ng dati, itinaas ni Liu Qiu ang kumot, tumayo sa sulok ng kama. At sanay na inasikaso ang tumutulong kisam. Humahagupit ang malamig na hangin sa labas, at tila yumanig din ang kisam sa bawat ihip nito. Tumingala ako sa marupok na bubong, iniisip na balang araw ay siguradong guguhurin ito. Matapos itong ayusin, muli akong hinarang ni Liu Qiu at mahinang sinabi, ano ang sinabi mo kanina? Ano ang inaplayan mo? Ano ang mangyayari pagkatapos ng kalahating buwan? Ibinaba ko ang aking mga mata. Bago pa ako makapagsalita muli, tumunog na naman ang telepono ni Liu Qiu. Nang makita ang pangalang Bianzhang Yi sa caller Yi. Nagbago ang kanyang mukha, mabilis niyang itinapon ang kumot at bumangon. May emergency, pag-usapan na lang natin ang tungkol sa iyo sa ibang pagkakataon. Dali-dali siyang umalis, dahilan upang hindi ko masabi ang pamamaalam na paulit-ulit ko ng inensayo. Napangiti ako ng mapait, sa sitwasyong ito, manalo man o matalo ang pamamaalam, hindi naman niya ito papansinin. Kinabukasan, nagluto ako ng sarili kong noodles. Masyadong maliit ang paupahan, kaya wala man lang kaming hapagkainan. Kaya madalas, nagsisiksikan kami ni Liu Qiu sa makitid na kusina para mag-almusal. Isang simpleng mangkok lang ng noodles, pero sapat na para maging mainit ang aming pakiramdam. Malamig ang kanyang ugali at hindi palangiti. Pero noon, ramdam ko na masaya siya. Gaano na ba katagal mula noong huli kaming nag-almusal ng magkasama? Hindi ko na matandaan, pero wala na ring pagkakataon pagkatapos nito. May kumatok sa pintuan, nang buksan ko ito, ang assistant pala ni Liu Qiu. Sabi ng assistant, inutusan siya ni Boss Liu na dalhin ako sa isang lugar. Napakunot ang noo ko at balak ko sanang tumanggi. Ngunit nagdadalawang isip ang assistant at sinabing utos ito ni Boss Liu at mapaparusahan siya kung hindi niya ito magagawa. Nang marinig ang salitang Boss Liu, medyo natulala ako. Sa sandaling ito,
Tunay ko nang naramdaman na ang babaeng dati kong kasama sa murang paupahan na nakasuot ng mga murang t-shirt ay wala na. Ngayon, siya na ang matapang na si Boss Liu, ang pinuno ng Liu Group. Ayaw ko namang pahirapan ang assistant kaya sumama na ako. Nang makarating kami sa destinasyon, napagtanto ko na nandito kami noong mga estudyante pa lang kami at para kumita ng panggastos. Magkasama kaming nag-ayos ng party venue para sa may-ari ng bahay na ito. Sobrang nagustuhan ko ang bahay na ito. Maging ang arkitektura o ang tanawin ng lawas sa labas, ito ang pangarap ko. Noong panahong iyon, napansin ni Liu Qiu ang paghanga ko sa bahay, niyakap niya ako at bumulong. Pag nagkapera na ako, bibilhin ko ito at gagawing tahanan nating dalawa. Naluha ako sa tuwa nang marinig iyon, hindi dahil sa pangako niya, kundi dahil sa salitang tahanan. Sabi niya, ito na ang magiging bahay namin. Inaamin ko na madali akong mapaniwala dahil lang sa sinabi niya, naging emosyonal ako sa loob ng maraming taon. Hindi ko akalaing naalala pa niya yon. Habang iginagala ako ng assistant, pagbaba namin sa hagdan, biglang may narinig kaming tawanan at kasunod nito ay nakita namin si Wu Bianzhang na may kasamang grupo na pumasok ng walang pasabi. Pagkakita sa akin, hindi man lang nagulat si Wu Bianzhang, umisi lang siya at itinaas ang kanyang kilay sa akin. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad na nasa likod niya ay nagsimulang magsalita ng may mapanuksong tono. Hay naku, parang hindi maganda ang simula ng araw natin, bakit naman may makakasalubong tayong malas na tao? Bianzhang, hindi ba't sabi mo gusto mo ang bahay na ito? Bakit nandito siya? Nakita ito ng assistant kaya sinubukan niyang ipaliwanag kay Wu Bianzhang, Wu, ang bahay na ito. Biglang nagbago ang mukha ni Wu Bianzhang. Malamig at nakakatakot ang kanyang tingin at agad niyang kinuha ang kanyang telepono sa bag. Sa harap ng lahat, tinawagan niya si Liu Qiu. Pagkasagot ng tawag. Ang ekspresyon niya ay agad na nagbago mula sa pagiging masungit patungo sa saya. Hindi nagtagal, iniloudspeaker niya ang phone at iniabot ito sa akin. Habang nakangiting sinabi, hayaan mong si Qiu na mismo ang magsabi sa'yo. Nanatili akong tahimik at si Liu Qiu na nasa kabilang linya ay nag-atubili saglit bago malamig na nagsalita, ipaubaya mo na ang bahay na ito kay Bianzhang. Bibigyan na lang kita ng bago. Hindi ko naman talaga gustong makuha ang bahay na ito, ngunit pilit ko pa rin gustong malaman. Ano ba talaga ako sa kanya sa loob ng 7 taong ito? Kaya nagsalita ako. Paano kung sabihin kung gusto ko ang bahay na ito? Ang boses ni Liu Qiu sa kabilang linya ay napakalamig. Menchuan, ayaw ko nang ulitin ang sinabi ko. Ibinaba agad ang tawag. Halos humagalpak ng tawa ang mga tao sa sala, napakakatawa naman. Nakakahiya. Kung ako sayo, maghahanap na lang ako ng butas sa lupa para pagtabuan. Bakit ba ayaw mong sumuko? Nangangarap ka pang makipagkasundo kay Ate Qiu. Sino ba namang hindi nakakaalam na mula pagkabata? Kahit ano pa ang hilingin ni Bianzhang, maging bituin man sa langit o buwan sa ilalim ng dagat. Gagawin ni Ate Qiu ang lahat para ibigay yon kay Bianzhang. Sinasabi ko sa iyo, Menchuan. Sa tingin mo ba kaya mo siyang pantayan? Namula ang mukha ko na parang bakal na nakasalang sa apoy, halos tumulo na ang dugo. Hindi ako nagsalita at itinulak ang mga tao para makaalis, ngunit ang mga taong ito ay tila ayaw akong pakawalan ng madali. May humila sa manggas ko at mapang-api na sinabi. Dahil nadumihan mo ang sahig, gusto mo na lang basta umalis. Bianzhang, hindi ba dapat siyang lumuhod para linisin ang sahig bago siya makaalis? Kung hindi, ay dedemanda natin siya sa di. Pagpasok ng walang pahintulot, sa mukha ni Wu Bianzhang ay nakapinta ang isang masamang ngisi. Natutuwa siyang makita akong napapahiya. Menchuan, narinig mo na. Dati ka namang gumagawa ng trabahong panlinis, hindi naman siguro masama kung gagawin mo ulit ngayon. Kumunot ang noo ko. Tinignan ko ang mga taong pumapalibot sa akin. Alam kong hindi magiging madali ang pag-alis ko rito ngayong araw. Hindi ko inaasahang tutulungan ako ng assistant dahil isa lang din siyang empleyado, hindi niya kailangang kalabanin si Wu Bianzhang para lang sa akin. Sa mga nakalipas na taon, anong uri ng mahirap na trabaho ba ang hindi ko ginawa? Para mabayaran ang utang ni Liu Qiu, nagtiis ako ng 3 araw at 3 gabi na walang tulog, namumulot ng bola bilang ballboy. Ano pa ba ang kahiyang ito kumpara roon? Lumapit ako sa gilid at kumuha ng basahan. Lumuhod sa sahig at isa-isang pinunasan ang mga bakas ng aking paa. Muling nagtawanan ang lahat. Bagay talaga sa iyo ang maging tagalinis. Ang assistant ay sumunod sa likod ko, mukhang may gustong sabihin pero hindi natuloy. Lumingon ako at nagpilit ng isang pilit ng ngiti. Assistant Liu, ayos lang ako, mauna ka na. Gusto ko munang maglakad-lakad mag-isa. Pagkasabi ko nito, hindi ko na hinintay ang sagot niya at naglakad na ako. Nang hindi nag-atubili. Maraming beses ko na itong dinaanan, dati ay si Liu Qiu ang kasama ko. Ang villa ay nasa tuktok ng bundok, ang paglalakad hanggang sa paanan. Kung saan may masasakyan, ay umaabot ng 1 oras. Dati noong pumupunta kami rito.
Nagtitipid kami sa pamasahe, kaya nagkukwentuhan lang kaming dalawa habang naglalakad pababa. Kapag napapagod si Liu Qiu sa kalagitnaan, ako ang magbubuhat sa kanya. Noong panahong iyon, naisip ko, kung ganito lang sana tayo habang buhay, ayos na rin. Kahit medyo mahirap ang buhay. Kahit papaano ay hindi pa masyadong malayo ang distansya naming dalawa. Ngayon, may namamagitan na sa amin na. Isang malalim na bangin na hindi ko na kayang tawirin. Inabot ako ng 3 oras bago nakauwi. Pagdating ko sa inuupahang bahay, nakaramdam ako ng kakaiba. Pagkatapos kong maligo ng hirap na hirap, nagpalit ako ng damit at humiga sa kama, hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng matinding lagnat. Nakalimutan ko pang isara ang bintana nang matulog ako, kaya pumapasok ang malamig na hangin na nagpaparamdam sa akin na minsan ay sobrang init at pawis na pawis. At minsan naman ay nanginginig sa ginaw para akong pinahihirapan sa gitna ng matinding paghihirap. Mahina ang katawan ko dati pa, tuwing nagkakasakit ako, ikakansela ni Liu Qiu ang kanyang mga appointment sa gabi. Para bantayan ako. Noon, iyon lang ang pagkakataong mailalapit ko ang aking mukha sa kanyang leeg. Parang pusa na kinikiskis ang kanyang leeg sa akin. Qiu, ang bango ng amoy mo. Matyaga niyang hinaplos ang aking noo. Para akong naghahanap ng pamilyar na amoy sa kanyang bibig, hindi ba't amoy detergent lang yan? Ano ang espesyal doon? Nakapikit kong yakap siya ng mahigpit, espesyal talaga ito. Ang sarap sa pakiramdam ng amoy na yon, sana ay maamoy ko ito habang buhay. Sa harap ni Liu Qiu, hindi ko kailanman na ipahayag ng direkta ang aking pagmamahal sa kanya, kaya lalo akong hindi makapagsalita. Sa katunayan, ang gusto kong sabihin ay mahal na mahal ko siya, at gusto kong makasama siya habang buhay. Mula nang bumalik siya sa kanyang dating mundo, hindi ko na maamoy ang ganoong bango sa kanya, sa halip ay amoy ng mamahaling pabango na goxi, o di kaya ay ang banayad na samyo ng puting tsa. Alinman sa dalawa, wala roon ang amoy na para sa akin. Nilalagnat ako at hilo, ang sakit ng ulo ko na parang mabibiyak na. Nahihirapan kong kinuha ang aking cellphone para tumawag ng 120 pero napindot ko ang maling numero. Tumulog ang telepono ng ilang beses bago sinagot, ngunit walang nagsasalita sa kabilang linya, tanging maingay na musika lang ang naririnig. Hello, emergency center ba ito? Nanghihina kong tanong, pero matagal bago may sumagot sa kabilang linya. Ginamit ko ang huling lakas ko para idilat ang aking mga mata, doon ko napagtanto na nagkamali ako ng tawag kay Liu Qiu. Ibababa ko na sana ang tawag nang biglang may marinig akong mga boses sa kabilang linya, may mga taong kausap si Liu Qiu. Qiu, matagal ka na ring bumalik, bakit hindi mo pa hihiwalayan ang taong yan na nakatira sa paupahan? Bumalik na rin naman si Bianzhang, ilang taon na kayong magulo, hindi ba dapat magkatuluyan na kayo? O baka naman, nahuhulog na ang loob mo sa taong yan? Napatawa ng bahagya si Liu Qiu, ang bawat salitang binitawan niya ay malambot ngunit walang puso. Isa lamang siyang angkop na laruan, mahuhulog ba ang loob mo sa isang laruan? Ang malulupit na salita ay naging matatalim na espada. Napaulit-ulit na humahadlang sa aking puso. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay nabiyak at nagkahiwa-hiwalay. Nanghihina kong pinatay ang tawag, pumikit ako at napangiti ng mapait, tama, hindi ba't laruan lang naman ako? Isang laruan na nagbigay ng napakarami sa loob ng maraming taon nang hindi humihingi ng kapalit. Sa totoo lang, handa na ang loob ko. At matagal ko nang alam ang katayuan ko sa puso niya, pero noong narinig ko na mismo, nakaramdam pa rin ako ng labis na hinanakit. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang gabing iyon, paggising ko ay naroon na si Liu Qiu. Nakaupo siya sa gilid ng kama. May hawak na bagong timplang gamot at isusubo na sana sa akin. Pusa akong umatras. Dahil sa pag-iwas ko ay napakunot ang noo ni Liu Qiu sa inis, galit ka pa rin ba sa nangyari kahapon? Alam ko na. Sinira mo ang lahat ng gamit sa bahay noong umalis ka, nagulo mo ang buong villa. Hindi ba sapat iyon para mawala ang galit mo? Nagulat akong tumingin sa kanya, puno ng pagdududa ang aking mga mata. Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinira ko? Inilabas ni Liu Qiu ang kanyang cellphone, malamig ang kanyang mga mata. Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinira ko? Inilabas ni Liu Qiu ang kanyang cellphone. Hinanap ang chat box ni Wu Bianzhang, binuksan ito at ipinakita sa akin, tingnan mo. Tiningnan ko ang pangalan na Wu Bianzhang, medyo sumakit ang aking dibdib. Sa loob ng maraming taon, hindi niya binago ang pangalan ito kahit noong iniwan niya ito at nag-abroad. Samantalang ang pangalan ko sa kanyang phone ay nananatiling malayo at formal na Meng Chuan. Inalis ko ang aking isipan at muling binuksan ang larawang ipinadala ni Wu Bianzhang. Ang bahay sa larawan ay talagang magulo at wasak, at ang mensahe ni Wu Bianzhang ay lalong nagpabagsak sa akin. Mali ko na inagaw ko ang bahay na gusto niya, tama lang na maglabas siya ng galit, nakakaawa lang siya. Ang mga gamit na ito ay pinaghandaan mo ng husto. Qiu, kung alam ko lang na ganito kagalit si Imeng, sana hindi ko na lang kinuha ang bahay na ito. Pagkakita sa katawa-tawang larawan at mensaheng ito, sa halip na magalit ay natawa ako.
Tumingin ako kay Liu Qiu. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinabi niya? Hindi direktang sinagot ni Liu Qiu ang tanong ko, malamig siyang nagsalita. Naniniwala lang ako sa kung ano ang nakikita ko. Masakit ang aking puso, kinagat ko ang aking labi. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kahulugan ng walang maipagtanggol sa sarili. Ano pa ang maipapaliwanag ko? Nangyari ang lahat ng ito pagkaalis ko, ngunit walang magpapatotoo para sa akin. Ang mga taong naroon ng araw na iyon ay mga kaibigan ni Wu Bianzhang. Paano sila magsasalita para sa akin? At ang assistant na si Liu ay hindi ako tinulungan noong araw na iyon, lalo na ngayong hindi siya lalantad para sabihin ang totoo. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar. Naalala ko noong ilang taon na ang nakalilipas, nagtatrabaho ako sa isang restaurant. At pinaratangan akong nagnakaw ng pitaka ng isang customer. Nang lahat sila ay itinuturo ako at pinipilit na ibigay ang pitaka. At may mga taong gustong kapkapan ako, dumating si Liu Qiu pagkatapos makatanggap ng tawag at pinagtanggol ako sa kanyang likuran. Hindi nagnakaw si Meng Chuan, hindi siya ganoong klase ng tao, isinasaya ko ang aking buhay para sa kanya. Sino ang susubok na saktan siya, hindi ko palalagpasin. Tumawag na kayo ng pulis ngayon din. Kapag nalaman ang katotohanan, kayong lahat na nagbintang sa kanya, ay kailangang humingi ng tawad. Iyon ang unang beses na may nagtiwala sa akin. At ang unang beses na nakita ko si Liu Qiu na pinagtatanggol ako. Sa pag-uwi, binilhan niya ako ng tanghulo para pasayahin ako, pero hindi niya napigilang pagsabihan ako. Bakit hindi ka man lang nagtatangkang magpaliwanag noong pinagbintangan ka? Pipi ka ba? Nakayuko lang ako. Kahit magsabi ako, walang maniniwala sa akin, ganyan na ang trato sa akin mula pagkabata. Bahagya siyang kumilos. Pagkatapos, sinabi niya ng may matinding determinasyon, simula ngayon, maniniwala na ako sa iyo, kahit kailan pa. Ang mga salitang iyon ay sariwa pa sa aking pandinig, ngunit ngayon, dahil lang sa ilang larawan at salita ni Wu Bianzhang, ay kinalimutan na niya ang pangakong iyon. Nagkatitigan kaming dalawa ng tahimik, walang gustong maunang magsalita. Sa halip, ang tumutulong bubong ay biglang gumawa ng nakakairitang tunog. Napatingala si Liu Qiu ng may pagkayamot. Tinignan ng kisami, at puno ng disgusto ang kanyang mga mata, lalong nasisira ang bahay na ito. Maghanap ka na ng oras para lumipat agad. Ako na ang bahala sa bahay. Namutla ako at umiling lang, ang intensyon ko sana ay. Paalis na ako, tinapos ko na ang renta sa bahay na ito. Tungkol naman sa plano niya. Hindi ko rin naman iyon titirhan. Sa sandaling lumipat ako, iyon din ang sandali na tuluyan na kaming magtatapos. Ngunit sa paningin ni Liu Qiu, tila ayaw ko lang iwan ang bahay at ang nakaraan naming dalawa. Inayos niya ang sarili at magsasalita pa sana nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Wu Bianzhang na naman ang tumatawag. Hindi na siya nagsalita pa, sinagot ang tawag at nagmamadaling lumabas. Palagi siyang abala. Madalas ay gabi na siya nakakauwi kapag oras na ng pagtulog. Mula nang bumalik si Wu Bianzhang sa bansa, lalo siyang naging abala, kaya hindi ko na lang pinansin. Nagkulong ako sa maliit na inuupahang kwarto at tahimik na inayos ang aking nararamdaman. Hanggang sa araw ng Kiksi, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Liu Qiu na yayayain niya akong kumain sa restaurant. Bagamat nagulat ako, nagpalit pa rin ako ng damit at pumunta sa napagkasunduang lugar. Pagdating sa pinto ng restaurant, saka ko lang nalaman na pina-reserve na pala ni Liu Qiu ang buong restaurant para sa gabing iyon. Sabi ng waiter, espesyal na nagpatawag si Liu Qiu ng tanyag na chef mula sa ibang bansa at nagpabili pa ng libu-libong rosas. Hindi lang iyon, ang pinakaimportante ay siya mismo. Ang gumawa ng cake sa bakery. Nang malaman ng waiter na ako ang inaasahan ni Liu Qiu, biglang nagniningning ang kanyang mga mata. Ikaw pala ang maswerteng lalaking iyon. Hindi mo alam kung gaano kami kainggit. Nagawa ni Boss Liu ang ganitong effort para sa iyo. Kung may magmamahal sa akin ng ganito sa buhay ko. Kahit mamatay ako, sulit na. Natulala ako sa sinabi nila. Baka naman alam na niya ang katotohanan at nakokonsensya, kaya niya ginawa ang ganitong effort. Ngunit ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Hindi ko na kailangan yon dahil sa paningin niya, hindi man lang ako maituturing na kasintahan. Kaya hindi ko kailangan ang ganitong paghingi ng tawad. Naaalala ko noong nagkusa ako bilang kasintahan na bayaran ang utang niya. Nagalit siya ng todo sa harap ng ibang tao, at ang sama ng mga salitang binitawan niya. Umuwi, kaninong bahay? Sino ka ba sa akin? Kailan pa naging trabaho mo ang pakialaman ako? Pwede bang huwag kang mapagkunwari? Pagkasabi nito, ibinuhos niya ang hawak kong pera sa hangin, at ang kanyang tingin ay puno ng pagkamuhi at kawalan ng pakiramdam. Hindi ko kailangan ng awa mo, hindi ko rin kailangan ang tulong mo, lumayo ka sa akin. Noong araw na yon, naglakad kami ng magkahiwalay, hindi man lang siya lumingon sa akin kahit isang beses. Mula noon, hindi ko na nagawang banggitin pa ang salitang kasintahan. Nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik akong nakatingin sa ganda ng gabi. Habang nakatulala, may inday sa pintuan.
Tumingin ako sa direksyon ng pinto, sa gitna ng makulay na ilaw ng restaurant. Nakita ko sina Liu Qiu at Wu Bianzhang na sabay na pumasok. Tumigil ang musika sa restaurant. Ang waiter ay nag-aalangang tumingin sa akin na nasa bintana, at patuloy na yumuyuko para humingi ng tawad kina Liu Qiu at Wu Bianzhang. Pasensya na, dahil sinabi ng lalaking ito na siya ang kakatagpuin ni Liu at tugma ang pangalan at numero. Kaya kami nagkamali. Pawis na pawis ang waiter sa kaba at namumula ang mukha. Tumingin siya sa akin nang may pagkamuhi, tila nilalait na ako sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Liu Qiu at Wu Bianzhang ay sabay na tumingin sa akin. Kumpara sa saglit na pagkagulat ni Liu Qiu sa mga mata ni Wu Bianzhang, ay makikita ang saya ng isang taong nagtagumpay sa masamang plano. Hinawakan niya ang kamay ni Liu Qiu, nagpanggap na naiinis pero mapanghamon ang tono. Qiu, sino ba talaga ang inimbitahan mo ngayong gabi? Ako o si Meng? Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Ang text na nag-imbita sa akin ay hindi galing kay Liu Qiu, kundi si Wu Bianzhang ang gumamit ng cellphone nito para paglaruan ako. At sadyang ipahiya ako. At hindi nga ako binigo ni Liu Qiu, tumingin siya sa akin ng sandali at malamig na nagsabi. Siyempre, ikaw. Nang marinig ang sigurado niyang sagot, ngumiti si Wu Bianzhang. Paano naman si Meng? Walang emosyon ang mga mata ni Liu Qiu, ang taong walang kinalaman, hayaan niyo siyang umuwi. Napakagandang taong walang kinalaman. Naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko, tumayo ako at naglakad palabas. Kung mananatili pa ako roon, wala na talaga akong mukhang maihaharap. Pagdaan ko sa pintuan, narinig ko ang reklamo ng waiter. Ang malas naman, bakit ganitong klase ng tao ang nakatagpo, nagpapanggap pa na tunay, tingnan mo ang hitsura niya, hindi kaya sa tingin niya. Ang lahat ng ito ay inihanda para sa kanya, karapat-dapat ba siya? Ang mga hakbang ko ay naging napakabigat. Hindi ako karapat-dapat. Bakit, sa tingin mo ba ay hindi ako karapat-dapat? Maaari siyang hindi magmahal sa akin. Pero hindi niya maaaring ipagkaila ang aking mga sakripisyo nitong mga nakaraang taon. Noong pinakamahirap na panahon ni Liu Qiu, ako ang nasa tabi niya. Sinamahan siyang lagpasan ang bawat panganib at binigyan siya ng lakas ng loob. Sa loob ng ilang taon naming pagsasama, hindi ko hinayaang gumawa siya kahit kaunting gawaing bahay. Kahit papagod na pagod ako pag-uwi, ako pa rin ang nagluluto para sa kanya. Noong nagsisimula pa lang ang negosyo ni Liu Qiu, madalas siyang inaatake ng sakit sa sikmura dahil sa pakikipag-ugnayan sa negosyo, at ako ang nagbabantay sa tabi ng kanyang kama sa buong magdamag. Nang hindi ko na matagalan ang paghihirap niya, sumasama na ako sa mga sosyal na pagtitipon at ako ang umiinom ng lahat ng alak na dapat ay para sa kanya. Lumipas ang mahabang panahon, gumaling ang kanyang sakit sa sikmura, ngunit nagkaroon naman ako ng sakit kung saan sumasakit ang tiyan ko kapag hindi ako nakakakain sa tamang oras. Mula 18 hanggang 25 anyos, 7 taon ko siyang sinamahan ng walang kahit anong titulo, hanggang sa wakas ay nakatayo na ako sa labas ng pinto. Nakatayo ako sa pasilyo, pinapanood ang 2 tao na nakaupo sa tabi ng bintana habang nag-inuman ng wine. Ang aking mga mata ay hapdi na tila may pumasok na dayak. Hindi ko alam ang sinabi ni Wu Bianzhang, pero nakita ko ang isang bihirang ngiti sa labi ni Liu Qiu. Naaalala ko, lagi siyang malamig at mapag-isa. Noong una ko siyang dinala rito, ginawa ko ang lahat para mapatawa siya. Pero nanatili siyang malamig at walang emosyon. Para lang mapatawa siya, nagpapatawa ako. At nag-aral ng hindi mabilang na mga joke, pero hindi ko man lang siya napangiti. Akala ko, sadyang malamig lang siya at hindi marunong ngumiti. Ngayon ko lang naintindihan, ayaw lang pala niyang ngumiti sa akin. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng matagal. Bago ako tumalikod at umalis. Pagdating sa mataong kalye, naglakad ako patungo sa kalsada. Biglang may sasakyang humaharurot mula sa gilid, hindi nila napansin ang presensya ko. At sa isang iglap ay tumalsik ako sa lupa. Sa isang malakas na tunog, pakiramdam ko ay lumipad ako sa hangin. Sa susunod na segundo, nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero paggising ko, nasa ospital na ako. Inilat ko ang aking mga mata at naramdaman ang sakit sa buong katawan na tila mawawatak, may benda ang aking mga braso. At may nakakabit na swero sa kabilang kamay. Pagkakita sa akin nagising na, agad na huminga ng maluwag ang assistant. Meng, sa wakas ay nagising ka na rin. Kakarating lang ng balita kay Si Liu tungkol sa aksidente mo. At kasalukuyan siyang papunta rito. Magpahinga ka muna, sasabihan na lang kita pagdating niya. Pilit akong umupo, gaano na ako katagal na walang malay. Bahagyang natigilan ang assistant. Bago matapat na sumagot, 1 araw at 1 gabi ka nang walang malay. 1 araw at 1 gabi na akong walang malay. Pero ngayon lang nalaman ni Liu Qiu. Hindi ba masyadong mababaw ang dahilan na yon? Hindi ko na pinansin at tumango na lang. Pagkaalis ng assistant para mag-asikaso ng papeles, ang cellphone ko sa tabi ng kama ay biglang tumunog, tawag ito mula sa nakatatandang kaklase, Meng Chuan. Bigla kaming nagbago ng plano, kailangan na nating umalis ngayong gabi, kaya mo ba?
Nagulat ako pero nang walang pag-aalinlangan ay tumango ako, nakahanda na ang mga gamit ko. Anumang oras ay maaari na akong umalis, anong oras ang biyahe. Bibilhin ko na ngayon. Pagkasabi ko nito, biglang bumukas ang pinto ng kwarto, at isang malamig na tinig ang narinig ko, anong tiket? Bigla akong tumingala at nakita si Liu Qiu na nakatayo sa pinto. Dali-dali kong ibinaba ang telepono, at bago pa ako makapagsalita, inilagay na ni Liu Qiu. Ang lugaw na dala niya sa tabi ng kama, pagkatapos ay naupo sa tabi ko at marahang hinawakan ang noo ko. Mabuti at hindi ka nilalagnat. Sabi ng doktor, mga gasgas lang ito at gagaling din agad pagkalipas ng ilang panahon. Ano yung sinabi mong tiket? Kahit hindi malala ang sugat mo, huwag ka munang lumayo. Kanselahin mo na lang yung sinasabi mong biyahe dati. Nagulat ako at doon ko lang napagtanto na nagkamali siya ng intindi. Dati ay pinagkasunduan na naming magbakasyon pero pareho kaming abala sa pagtatrabaho. At hindi kami nakapag-ipon ng pera. Ngayon na naging matagumpay ang proyekto niya at kabilang na siya sa mga elite sa negosyo. May oras na siya at may pera na rin pero ayaw na niyang sumama sa akin. Hindi na ako nagpaliwanag. Hindi rin napansin ni Liu Qiu ang pagkakaiba, kinuha niya ang lugaw at marahang sinabi, nagdala ako ng lugaw mula sa bahay. Gusto mo bang kumain? Noon kapag nagkakasakit ako, siya mismo ang nagluluto ng lugaw para ipakain sa akin. Noong una ay hindi siya marunong magluto, sunog at malagkit ang lugaw, pero pagkatapos ng ilang beses, natutunan na rin niya ang pagluluto, pero matagal na siyang hindi pumapasok sa kusina ngayon. Hindi na ako nagsalita at tahimik na kinuha ang mangkok, kumuha ako ng isang kutsara at isinubo. Pero pagkakagat ko pa lang, natigilan ako. Ang lugaw na ito ay hindi niya luto, ang lasa nito ay parang binili lang sa tindahan habang papunta rito sa ospital. Napangiti na lang ako ng mapait at pinagalitan ang sarili sa pagiging assuming. Anong estado na ba niya ngayon? Bakit pa siya magluluto ng kusa? Kumain lang ako ng 2 subo at ibinaba na ang kutsara. Hindi na kami masyadong nag-usap, nakatanggap siya ng 2 tawag at kailangan na ulit umalis. Pinanood ko siyang tumayo para umalis. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tinawag siya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Huminto siya sandali, ngunit dahan-dahan pa ring tinulak ang kamay ko. Marami pa akong kailangang gawin, dadalaw na lang ako sa iyo mamaya. Mamaya, sa susunod, pagdating ng panahon. Sawa na ako sa mga ganitong dahilan. Hindi ko na napigilang sabihin, Liu Qiu, alam kong nagmamadali kang puntahan ang iyong mahal. Hindi kita istorbohin, hihiram lang ako ng 3 minuto mo. Bigyan mo ako ng 3 minuto para makapagpaalam sa kanya. Ang pakikipaghiwalay sa kanya ay isang formal na pagtatapos para sa 7 taon na ito. Liu Qiu, matagal ko na itong hindi nasasabi. Hindi ko na napigilang sabihin, Liu Qiu, alam kong nagmamadali kang puntahan ang iyong mahal, hindi kita istorbohin. Pero hihiram lang ako ng 3 minuto mo, bigyan mo ako ng 3 minuto para magpaalam sa kanya at tapusin ang lahat. Isang maayos na pagtatapos para sa 7 taon na ito. Ngunit kumunot lang ang noo ni Liu Qiu at walang pag-aalinlangang tumanggi. May emergency talaga ako ngayon, pwede bang pag-usapan natin ito sa susunod? Pagkatapos sabihin yon, umalis na siya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas nang biglang tumunog ang telepono ko. Mensahe ito mula kay Wu Bianzhang. Nag-alinlangan ako ng matagal bago ko ito pinindot. Isang litrato lang ang naroon, screenshot mula sa kanyang moments. Sa isang bukas na plaza. Isinuot niya ang singsing sa kasal kay Wu Bianzhang na may caption na, "I do." Kaya pala nagmamadali siyang umalis kanina. Para mag-propose kay Wu Bianzhang. Nitong mga nakaraang araw, tiyak na abala siya sa paghahanda ng lugar para sa proposal, kaya siya huling dumating matapos akong mawalan ng malay ng 1 araw at 1 gabi. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Alam kong nakatakda na. Hindi kami magkakaroon ng masayang wakas, at alam kong darating din ang araw na ito. Ngayong nangyari na, tapos na ang lahat. Wala nang masasakit pa sa pusong wala ng pag-asa. Tuluyan ko nang binitiwan si Liu Qiu. Matapos maasikaso ang paglabas sa ospital. Mag-isa akong bumalik sa inuupahang bahay. Walang nagbago rito pero parang lahat ay nagbago na. Madilaw na mga pader, tumutulong bubong, sirang mga bintana. Tiningnan ko ang mga gamit sa loob. At naintindihan kong oras na para magpaalam sa kanya. Huling beses akong nagpadala ng mensahe kay Liu Qiu. Yaya siyang magkita sa inuupahang bahay. Liu Qiu, magkita tayo, may sasabihin ako sa'yo. Hindi siya sumagot. Naghintay ako ng matagal pero hindi siya dumating. 1 oras na lang bago ang biyahe ko. Huling beses kong tiningnan ang orasan sa dingding. Sige na nga, kung sino ang nagmahal, dapat handang matalo, bakit ko pa ba kailangang makita siya sa huling pagkakataon? Binura ko ang lahat ng paraan para makontak si Liu Qiu, at nang may determinasyon ay binali ko ang sarili kong nice card. Huling sulyap sa lugar na ito, bitbit ang maleta, hindi na ako lumingon.
at sumakay ng taxi para umalis. Sa kabilang banda, si Liu Qiu nakasama si Wu Bianzhang. Matapos sumukat ng damit pangkasal, ay hinatid na siya pauwi. Inilabas niya ang kanyang cellphone. At nakita ang mensahe ko na nag-aaya sa kanya sa inuupahang bahay. Biglang may kaba sa kanyang dibdib. Sinabi kong may kailangan akong sabihin na may halong determinasyon. Hindi ko ginagawa ito noon. Sa katunayan, mula nang mag-propose siya kay Wu Bianzhang, sinasadya na niya akong iwasan. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa akin. Boss Wu, hindi tama na itinatago niyo ito kay Ginoong Meng noong araw na nag-propose kayo kay Ginoong Wu. Nakita ko siyang nasaktan talaga, nakatayo lang siya sa tabi ng bintana buong araw. Bagamat maikli pa lang ang panahon na kilala ko si Ginoong Meng. Alam kong hindi siya madaling umiyak. Umiyak siya ng husto noong araw na yon. At isa pa, hindi ko nasabi sa inyo na hindi siya ang sumira sa bahay noon. Kumunot ang noo ni Liu Qiu. Wala na siyang lakas para intindihin kung bakit hindi ko sinabi ang totoo noon, ang gusto lang niya ngayon ay makita ako. At linawin ang lahat. Habang tumatakbo ang sasakyan sa intersection, biglang narinig ang balita sa radyo. Emergency news, nag-ulat ang istasyong ito, ang Yumin Resettlement Complex sa Mingwu Road. Ay biglang gumuho 30 minuto ang nakalilipas, ang mga residente ay natabunan sa ilalim ng lupa. Ang mga search and rescue team ay naroon na. Nagsasagawa ng operasyon sa loob ng 3 oras. Ayon sa pinakahuling ulat, ang lahat ng 49 na nangungupahan ay nasawi at walang nakaligtas. Biglang nagpreno ang sasakyan. Ang mukha ni Liu Qiu ay biglang namutla ng husto. Yumin Resettlement Complex, doon ang lugar kung saan kami nanirahan. Nang 7 taon, nawala sa wisyo si Liu Qiu, ngunit ang kanyang katawan ay nauna ng kumilos. Nagmadali siya sa guho, lumuhod sa lupa at ginamit ang kanyang mga kamay para isa-isang alisin ang mga debris. Ang mga bombero ay may dalang rescue dogs, patuloy na naghahanap ng mga survivor. Boss, hindi niyo po ito pwedeng ituloy, nariyan ang mga bombero, huwag kayong mag-alala, si Ginoong Meng ay may swerte sa buhay. Magiging maayos din ang lahat. Ang kailangan niyo lang gawin ngayon ay pangalagaan ang inyong sarili, dahil kung aalagaan niyo ang sarili niyo, saka niyo lang maipagpapatuloy ang paghahanap kay Ginoong Meng. Pilit na pinipigilan ng assistant si Liu Qiu, sinusubukang pakalmahin siya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, si Liu Qiu ay puno na ng dugo, at hindi na makita ang kahit katiting na bahagi ng kanyang balat na walang sugat. Siya ay tila wala sa sarili, gayong ilang oras lang ang nakalilipas, buhay na buhay pa akong nakatayo sa harap niya. Nagagalit pa siya sa akin, nakikipag-away pa siya sa akin. Meng Chuan, Meng Chuan! Paulit-ulit na sumisigaw si Liu Qiu, sinusubukang makuha ang aking tugon, habang ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay tila lalamunin ang lahat. Hanapin niyo! Maghanap kayo! Hindi ako naniniwalang wala na si Meng Chuan. Siguradong maayos lang si Meng Chuan, nangako siya sa akin na maghihintay siya habang buhay. Wala nang magawa ang assistant na si Liu nang makita ito. Wala siyang nagawa kundi mag-utos na maghanap. Mula umaga hanggang gabi, ni isang patak ng tubig ay hindi na inom si Liu Qiu. Walang tigil siya sa paghahanap, ang kanyang maayos at elegante na damit ay naging madungis na. Napunit na rin ang ilang bahagi nito, madumi ang buong katawan niya, at mukha na siyang isang palaboy. Sa huli, si Assistant Liu ang nagdala sa himatayin na si Liu Qiu palayo. Hindi alam ni Liu Qiu kung gaano siya katagal na wala ng malay. Pagkagising niya, amoy disinfectant ang kanyang nalalanghap. Pagkadilat niya, nakarinig siya ng malakas na yabag ng paa, at dahil sa tuwa at ginhawa ay bigla siyang napabangon. Meng Chuan! Ngunit sa sandaling lumingon ang lalaki, tila isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya mula ulo hanggang paa. Bianzhang, bakit ikaw? Qiu, ako ito. Bakit? Ganyan na ang kalagayan mo, kumain ka naman kahit kaunti. Inabot ni Wu Bianzhang ang isang mangkok ng lugaw, humihip ng isang kutsara, sige na, kumain ka. May sugat ang kamay mo, ako ang magpapakain sa iyo. Hindi pinansin ni Wu Bianzhang ang pagkakamali ni Liu Qiu, nagpanggap siyang hindi niya ito narinig. Ayos lang yan, patay na ang lalaking si Meng Chuan. Hindi na siya magiging hadlang sa pagitan niya at ni Qiu. Inilaga ni Liu Qiu ang lugaw na iniaalok ni Wu Bianzhang. Hindi mo na kailangang gawin yan, nandoon naman ang assistant. Maraming tao sa ospital, umuwi ka na muna. Wala talagang oras si Liu Qiu para makipaglaro kay Wu Bianzhang. Matagumpay na siyang nakapag-propose kay Wu Bianzhang, nakuha na niya ang mga share na ipinangako ng pamilya Wu. At sapat na rin ang mga ebidensyang nakalap niya, hindi na niya kailangan pang magpanggap. Ang pamilya Wu ang dating lihim na sumira sa pamilya Liu. At lahat ng kinuha nila sa pamilya Liu, bawiin isa-isa ni Liu Qiu. Ang malaking plano ay hindi na inisip. Bagaman maayos itong umuusad, ngunit ang taong dapat ay nasa tabi niya ay nawala. Bihirang magpakita ng kahinaan si Liu Qiu. Ganoon na naman. Suklam na suklam si Liu Qiu sa sarili niyang kawalan ng kakayahan.
Noong umalis ang kanyang mga magulang, wala siyang magawa. Hindi niya maprotektahan ang sariling ari-arian, at hinayaan lang itong sakupin ng pamilya Wu gamit ang pangalan ng pagiging kaibigan. Ngunit ngayon, kahit nagsumikap siya ng husto, nakapagsimula na siyang muli ng mag-isa, ngunit hindi pa rin niya ako mapanatili sa kanyang tabi. Lumipas ang 3 buwan. Wala pa ring balita si Liu Qiu tungkol sa akin. Lahat ng nasa paligid niya ay nagsasabi sa kanya. Patay na ako, imposibleng buhay pa, kailangan mo nang magpatuloy. Malayo pa ang hinaharap. Si Liu Qiu lang ang hindi naniniwala pa rin siya na ang ako niya ay buhay pa sa isang sulok ng mundo at nagluluto ng masarap na pagkain para sa pagbabalik niya. Sa loob ng 3 buwan, nagbago ang takbo ng mundo ng mayayaman. Ang nangungunang pamilya Wu ay unti-unting bumagsak ng walang ingay. Inubos ni Liu Qiu ang 7 taon para makalikom ng sapat na ebidensya para pabagsakin ang pamilya Wu. Hindi niya kailanman minahal si Wu Bianzhang maging ngayon. Ang dating hinahangaan ng lahat na si Wu Bianzhang ay nakatira na ngayon sa isang maliit na paupahan kasama ang kanyang mga magulang. Sa wakas, si Wu Bianzhang ay naging mukha na rin ng taong dati niyang hinahamak. Habang abala sa trabaho, hindi pa rin huminto si Liu Qiu sa paghahanap sa akin. Kapag madaling araw na lasing at bagong gising, nararamdaman niya na ang kanyang ako ay nasa tabi pa rin niya. Meng Chuan, tingnan mo, nagawa ko na. Ipinaghiganti ko na sina mommy at daddy. Meng Chuan, miss na kita. Meng Chuan, ang ayaw mong si Wu Bianzhang. Tinapos ko na siya para sa'yo, wala na siyang pagkakataong apihin ka pa. Meng Chuan, naniniwala ako sa'yo. Meng Chuan, ang singsing na gusto mo, binili ko na, isa para sa atin. Pwede bang ikaw ang magsuot nito sa akin? Sa loob lang ng 3 buwan, ang hitsura ni Liu Qiu ay tuyot na. Nangayayat ang kanyang pangangatawan. Ang walang tigil na pagtatrabaho ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkapagod. Ngunit kahit ganoon, sa sobrang kalasingan lang siya nakakatulog. Gayunpaman, sa kabundukan, ang buhay ko ay simple at masaya bawat araw. Hindi ito kasing hirap ng aking inakala. Bagkus ay payapa at tahimik. Noong una akong dumating, hindi ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Hindi ko mapigilang isipin kung maayos ba ang kalagayan ni Liu Qiu, kung kumakain ba siya sa tamang oras, kung nagluluto ba siya ng pampurga sa alak pagkatapos ng mga social events. Sa paglipas ng panahon, nakakairita na rin ang sarili kong gawi. Sa mga nakaraang taon, lagi lang akong nakadikit kay Liu Qiu. Unti-unti nang nawala ang komunikasyon ko sa mga lumang kaibigan. Kahit ang trabahong nakuha ko ay para lamang mapadali ang pag-aalaga ko kay Liu Qiu. Ngunit sa pagharap ko sa mga musmos at cute na mga bata araw-araw, pakiramdam ko ay nalilinis ang aking kaluluwa. Ang mga bata rito ay simple at cute. Ang makipag-ugnayan sa kanila ay isang napakasayang bagay. 3 buwan na ako rito. Dahil sa pagiging masipag at responsable ko sa trabaho, inilipat ako ng prinsipal ng baryo sa bayan. Pero pagkalipat ko, nagkaroon agad ako ng malaking problema. Isang araw, 2 bata. Dahil sa mga candy na ibinigay ko bilang gantimpala, nagtalo sila kung kanino dapat mapunta ang mga yon at walang gustong magpatalo. Nag-init ang ulo nila at nauwi ito sa pisikalan. Hindi naman ako ang kanilang guro sa klase. Kaya inutusan ko ang class monitor na tawagin ang guro nila. Mabilis na dumating ang guro na si Lin Muan na may bakas ng kahihiyan sa kanyang magandang mukha. Ginoong Meng, pasensya na sa abala. Pagkatapos magbigay ng maikling pagbati, dinala na ni Lin Muan ang 2 bata sa opisina. Maliit na bagay lang iyon at mabilis na naresolba, pero dahil doon, naging malapit kami ni Lin Muan. 2 taon pa lang siyang nakakatapos nang magsimula siyang magturo rito. Pero napakahusay na niya sa paghawak ng mga bata, at marami rin akong natutunan sa kanya. Si Lin Muan ay hindi masasabing nakakasilaw ang ganda, pero napakasarap niyang tingnan. Mabait siya pero may paninindigan, kaya nakakapanatag ng loob. Sa tuwing may tanong ako, napakatiyagan niyang ipinapaliwanag sa akin. Hanggang sa magbiro ang isang kasamahan, bagay kayong 2. Bakit hindi niyo subukang maging kayo? Sandali akong natahimik at nagulat ako sa sarili ko dahil ang unang pumasok sa isip ko ay, mukhang mabuting tao nga si Lin Muan. Doon ko lang napagtanto kung gaano nakatagal. Mula noong huli kong naisip ang taong iyon, si Liu Qiu na dati bahagi ng bawat detalye ng buhay ko, ngayon ay unti-unti nang naglalaho, ang babaeng iyon na nasa mataas na antas ay lalong lumalayo na sa akin. Marahil ay hindi talaga kami para sa isa't isa, naisip ko sa aking sarili. Nang makita niyang nailang ako at walang imik, si Lin Muan ang unang nagbago ng usapan para hindi ako mahirapan. Yung batang lalaki sa klase niyo na magaling sa math, may problema ba sa pamilya nila? Bakit laging tulog sa klase nitong mga nakaraang araw? O kapag tungkol sa mga estudyante niya ang usapan? Napakadaldal niya bilang guro. Tiningnan ko ang mahinhin at maalalahanin na si Lin Muan at nakaramdam ako ng init sa aking puso. Sa mga panahong ito, napapansin ko ang pag-aalaga sa akin ni Lin Muan. Walang sinuman ang
Mag-aalaga ng ganoon sa isang estranghero nang walang dahilan, hindi ako tanga o manhid. Tinamaan ng sikat ng araw ang mukha ni Linmuan. Sa isang saglit, naramdaman kong lumambot ang aking puso. Sobrang gaan ng pakiramdam, na hindi ko kayang sabihin ang mga malamig na salitang iyon. Ah, Linmuan. Elan, bakit? Inilipad ng hangin ang buhok ni Linmuan, at ang mukha niya, na hindi man kapansin-pansin, ay tila nakakabighani sa sandaling iyon. Tinapik ko ang aking pisngi para kumalma. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin, pero sa ngayon, hindi pa ako handang magsimula ng bagong relasyon. Nahihiya kong inayos ang buhok ko, natatakot na baka nag-assume lang ako. Ang mahabang panahon ng pagpapabaya at kawalan ng tiwala ni Liu Qiu sa akin ay nagpadama sa akin ng sobrang baba ng tingin sa sarili. Hindi ko iniisip na may karisma ako para mapukaw ang damdamin ng isang babae sa loob ng maikling panahon. Pero natatakot din akong makagawa ng maling akala. Yuyuko ako ng yuyuko, at ang pagsisisi sa loob ko ay nagtutulak sa akin na tumakbo. Natatakot akong makarinig ng mga pangungutya mula kay Linmuan, kaya ipinikit ko ang aking mga mata at tatalikod na sana. Sa sandaling iyon, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Pasensya na, sabi ni Linmuan matapos bitawan ang kamay ko. Inaamin kong may gusto ako sa'yo. Menchuan, napakabuti mong tao. Marahil ay hindi ko lang napigilan ang aking emosyon, nawala ako sa sarili ko. Nahiya si Linmuan at namula ng bahagya ang kanyang mukha. Ayos lang, huwag kang makaramdam ng obligasyon, naiintindihan ko. Matapos sabihin ni Linmuan ang mga salitang iyon, naging tensyado ang paligid at matagal na nanahimik. Nang mapansin ni Linmuan na gabi na, tinanggal niya ang kanyang scarf at ipinatong sa aking balikat. Tara na, ihahatid na kita sa bahay. Pagkadating sa bahay, pakiramdam ko ay ang katinuan kong nawala. Ay hindi pa rin bumabalik. Hindi ko alam kung ano talaga ang nasa isip ko. Ang mahalin si Liu Qiu ng napakatagal ay parang paghinga na, nakaukit na ito sa aking subconscious. Ang pagiging abala sa trabaho ay nagpapuno sa aking buhay at nakakatulong para makalimutan si Liu Qiu ng pansamantala, pero kapag maluwag ang oras, kusa ko siyang naalala. Kapag umiinom ako ng tubig, naiisip ko siya, kapag kumakain ako, naiisip ko siya. Kahit sa panaginip ko sa gabi, paminsan-minsan ay napapanaginipan ko siya. Hindi ko alam kung gaano pa kalaki ang pagmamahal ko kay Liu Qiu na natitira sa aking puso. Pero kahit gaano pa kaliit iyon, basta't mayroon pa. Ang pagpasok sa panibagong relasyon ay isang kawalan ng pananagutan at hindi ko kayang gawin yon. Galit din ako sa sarili ko dahil sa pagiging hindi makapagdesisyon, pero ang burahin ang lahat ng bakas ng isang tao sa iyong buhay. Hindi naman ganoon kadali. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa labas sa dilim ng gabi. Hindi makatulog. Matagal na akong hindi nakikibalita sa mga tao at pangyayari noon. Simula noong umalis ako sa Yujing apartment, pinutol ko ang koneksyon sa aking cellphone at nagpalit ng bagong numero. Ang lahat ng nakaraan ay iniwan ko na sa Yujing apartment. Marahil ay dahil naalala ko na naman si Liu Qiu ngayon. Bihirang-bihira akong nagbabasa ng balita tungkol sa kanya at ang una sa aking paningin ay isang nakakagulat na tsismis. Ang nilalaman ay ang pamilyang Wu ay sangkot sa maraming kaso. At ang pinuno ay dinala para imbestigahan. Matapos maupo sa kapangyarihan sa pamamagitan ng marahas na paraan, mahigpit itong inayos ni Xuanzi ayon sa batas. Napakaraming komento sa ilalim, ngunit sa takot ay binitiwan ko ang aking cellphone. Ang taong nakasulat sa balita. Siya ba talaga si Liu Qiu? Ang malinaw na litrato, hindi ko na maitatanggi. Hindi ang paraan ng pagkilos ni Liu Qiu ang kinatatakutan ko, sa unang sandaling makita ko ang balita. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam, hindi kaya sinusubaybayan ni Liu Qiu ang cellphone ko. At sadyang ipinadala ang ganitong peking balita. Hindi ako naniniwalang totoo ang balitang ito. Napakabuti ni Liu Qiu kay Wu Bianzhang. Hanggang sa puntong nais niyang pitasin ang mga bituin sa langit para ibigay sa kanya, paano niya hahayaang magkaganito ang pamilyang Wu? Kung bumagsak ang pamilyang Wu, gaano kaya kalungkot si Wu Bianzhang? Hindi ba alam yun ni Liu Qiu? Pinatay ko ang cellphone at inisip na guni-guni ko lang iyon. Tapos na ang lahat, hindi na dapat ako nagpapakapagod sa mga bagay na iyon, hindi ba't nagsisimula na ako ng bagong buhay? Sinabi ko yon sa aking sarili, pero hindi pa rin ako nakatulog. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na may mga bilog sa mata. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng kakilala sa paaralan, at ang kakilalang iyon ay walang iba kundi si Wu Bianzhang. Ang kumpanya ng pamilyang Wu ay sinalakay ng pulisya dahil sa malaking pag-iwas sa buwis, ang butas na ito ay hindi na kayang punan. Bukod pa sa kasong iligal na pag-angkin sa ari-arian ng iba, hindi na ang dating Wu Bianzhang ang nasa harap ko. Ang nakasuot ng simpleng damit na si Wu Bianzhang ay nakatayo sa harap ko, halos hindi ko siya nakilala. Sino siya? Menchuan, nasiyahan ka na ba? Nang makita mo akong ganito, natuwa ka ba? Ngunit ang kanyang mga mata ay parang mabagsik na lobo. Hinawakan niya ang aking damit.
Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, ang dating bagsik ay biglang naglaho at napalitan ito ng kapansin-pansing kaputlaan at pagiging inosente. Tumulo ang luha ni Wu Bianzhang, "Menchuan, marami ka nang taong nagmamahal sa'yo, bakit mo pa kailangang agawin ang girlfriend ko? Siya na lang ang natitira sa akin. Alam mo ba yon? Ang paligid ng paaralan ay puno ng mga magulang na naghahatid ng kanilang mga anak at mahilig silang manood ng gulo. Walang sinuman ang tumulong sa akin. Mabuti na lang at hindi ako mahina sa loob ng maraming taon ng pagsasanay. Hindi mahina ang aking lakas, kahit papaano ay kaya kong harapin ang isang tulad ni Wu Bianzhang na laking yaman." Sa isang kisap mata, nabaligtad ang sitwasyon naming dalawa. Ipinilipit ko ang kamay ni Wu Bianzhang sa kanyang likuran. "Patawad, hindi ko inagaw ang girlfriend mo. Hiwalay na kami ni Liu Qiu, hindi ko na kailangang intindihin ang nararamdaman niya. Hindi na kailangang mag-alala kung ano ang mangyayari kung apihin ko si Wu Bianzhang. Kahit apihin ko o hindi. Pagbibintangan pa rin ako, kaya mas mabuting gawin ko na lang ang paratang na ito. Hindi inakala ng mga taong nanonood na kahit payat ako, ay may ganito akong lakas. Hindi nila alam ang buong kwento, kaya may mga sumisigaw na tumawag ng pulis. Bago pa sila makatawag ng pulis, dinala ako ni Wu Bianzhang. Ang layunin ni Wu Bianzhang sa pagpunta rito ay para kunin ako. Akala niya ay sapat na ang sumigaw siya ng basurang lalaki. At sa pagkaantig ng mga tao, tutulungan nila siyang bugbugin ako, pero hindi niya inaasahan na siya ang mabubugbog ko. Habang nasa sasakyan si Wu Bianzhang, malakas niyang sinampal ang mukha ko. "Ano ba ang mayroon ka para mahalin ka ng ganoon ni Liu Qiu?" Ngunit nawalan na ako ng malay. Hindi ko na siya nasagot. Nag-usat si Wu Bianzhang sa sarili niya, hindi na mahalaga. Ngayong ganito na ang pamilya ko, hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay niyo ni Liu Qiu. Hindi ba mahal ka ni Liu Qiu? Hindi ba ikaw ang pinakamahalaga sa kanya? Dahil patay na si Menchuan, hindi na dapat mabuhay ang patay sa mundong ito. Hindi masyadong matalino ang pagtatago ko, kaya mabilis din akong nahanap ni Wu Bianzhang. At ang mga balita naman kay Liu Qiu ay hinarang ni Wu Bianzhang. Ang matandang kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Kahit bagsak na ang pamilyang Wu, may kakayahan pa rin sila. Hindi matatag ang pundasyon ni Liu Qiu. Magulo ang kumpanya at doon nakatuon ang atensyon niya. Itinali ako ni Wu Bianzhang. Itinapon sa basement at tinakpan ng tape ang aking bibig. Sa nakitang kalagayan ko, hindi pa rin nasiyahan si Wu Bianzhang, sinipa pa ako ng ilang beses, pero mabuti na lang at hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin, hindi pa ako pwedeng mamatay. Pero panandalian lamang iyon, tiningnan ni Wu Bianzhang ng mababa ang aking katawan. Na parang patay na aso, kinuhaan ako ng litrato at ipinadala ng anonymous kay Liu Qiu. "Liu Qiu, hawak ko ang lalaki mo, kung gusto mo siya, magdala ka ng 1 bilyong cash pagkalipas ng 3 araw. Huwag tumawag ng pulis." Ang mensaheng ipinadala ng anonymous ay walang ulo at walang buntot, pero alam ni Wu Bianzhang. Tiyak na gagamitin ni Liu Qiu ang kanyang kapangyarihan para mag-imbestiga, at maaga o huli ay matutunton ang i-address. Sa loob ng panahong ito, may mga paghahanda pa siyang magagawa. Alam ni Wu Bianzhang na ang bansa ay hindi naligtas para sa kanya, maraming iligal na bagay ang ginawa ng kanyang ama, at ang kanilang pamilya ay may mga asset pa sa ibang bansa. Kaya ang pinakamagandang gawin ngayon ay kumuha ng pera at lumabas ng bansa. Ngunit bago umalis, hindi balak ni Wu Bianzhang na hayaan akong mabuhay. Nang matanggap ni Liu Qiu ang anonymous na mensahe, alam na niya agad kung sino ang nagpadala nito. Sino pa ba ang makakaalam ng kanyang pribadong contact? At gagamit sa akin para i-blackmail siya ng ganito kalaki, maliban kay Wu Bianzhang. Matapos mag-utos ng investigasyon, ipinakita ni Liu Qiu ang tanging tunay na ngiti sa loob ng maraming araw. Mabuti na lang at buhay pa si Menchuan. Hindi alam ni Liu Qiu kung paano siya nakaraos sa mga nakaraang araw. Ang layuning pinagsumikapan niya sa loob ng maraming taon ay nakamit na. Mayaman na siya at makapangyarihan, at nabigyang katarungan na ang kanyang mga magulang, ngunit ang lalaking dapat sana ay nasa tabi niya ay nawala. Puno ng pagsisisi at pagkadismaya si Liu Qiu nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam niya ay nabulag siya ng puot, gayong marami namang paraan para maghiganti. Gayong hindi naman kailangang magmadali, ngunit pinili niya ang pinaka-agresibo at mapanganib na paraan. Inakala ni Liu Qiu na habang buhay akong mananatili sa kanyang tabi, na patuloy niya akong mapagkakatiwalaan. At na maiintindihan ko ang lahat ng kanyang ginawa dahil may mabigat siyang dahilan. Hanggang sa araw na mawala ako. Doon lang napagtanto ni Liu Qiu na hindi lahat ng tao ay mananatili lang sa isang tabi para maghintay sa iyo, na hindi lahat ng tao ay kayang maniwala na ang mga pangako ay valid pa rin matapos masaktan ng paulit-ulit. Tinitigan ni Liu Qiu ang litrato. Habang tumatawa ay napaiyak siya, "Mabuti na lang at nandyan ka pa, patawarin mo ako, pinaghirap kita. 10 bilyon lang naman, basta maibalik lang ako, kahit magkano pa ang halaga nito."
Agad na nakipag-ugnayan si Liu Qiu sa bangko para ihanda ang 10 bilyon, ayon sa hinihingi ni Wu Bianzhang. Hindi tumawag ng pulis si Liu Qiu para hindi sila mabigla, ngunit dahil sa laki ng perang kukunin. Mahirap itong itago sa mga pulis. Pagkalipas ng 3 araw, dala ang 2 truck ng cash. Nagpunta si Liu Qiu sa lokasyon ng ni Wu Bianzhang. Ang mga magulang ni Wu Bianzhang ay nakapuslit na palabas ng bansa. Naiwan lang si Wu Bianzhang dala ako sa bansa. Ang lokasyon ng ay isang baybaying lungsod. Isinakay ni Wu Bianzhang ang walang malay na katawan ko sa isang barko at handa na itong umalis. Balak ni Wu Bianzhang na kapag nakuha na ang pera at umalis na ang barko, itatapon niya ako. Ang barkong ito ay pagmamay-ari ng isang dayuhang kaibigan ng pamilya Wu at siya ang masusunod kung kailan aalis. Nakatayo si Wu Bianzhang sa harap ng barko. Pinapanood ang pag-aalala ni Liu Qiu at halos sumabog na siya sa tuwa. Gusto niyang sabihin na ang ganitong klaseng pagkakaroon ng kontrol sa damdamin ng isang matagumpay na babae. Ikinumpas ni Wu Bianzhang ang kanyang kamay. Pinahawakan ako sa kanyang mga bodyguard at binuhusan ng malamig na tubig para magising. Liu Qiu, hindi ba't mahal mo siya? Gusto kong lumuhod ka at sabihin sa harap niya na mahal mo ako. Excited na inilabas ni Wu Bianzhang ang kanyang cellphone. Sinubukang i-record ang lahat. Mahina pa ako at hindi pa lubos nagising, nakatitig ng matalim si Liu Qiu. Sa mukha ni Wu Bianzhang at dahan-dahang lumuhod, mahal kita. Sigaw ni Liu Qiu. Hindi ito mukhang pagpapahayag ng pag-ibig, kundi tila gusto niyang kumagat at humugot ng laman. Malinaw na si Wu Bianzhang ang nag-utos nito pero nakaramdam siya na may mali. At ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Wu Bianzhang. Biglang may naamoy at nagdilim ang aking malay. Tumingin ako sa paligid. Masyadong matao ngayon, lahat ng dapat dumating ay narito na. Wu Bianzhang, mahal kita. Dala ng hangin ang boses ni Liu Qiu. Napangiti ako ng may kawalan ng pag-asa. Bakit? Napadpad ba ako? Sa eksena ng pagtatapatan ng mga magkasintahan, mahina lang ang boses ko, kaya ang mga nasa tabi ko lang ang nakarinig. Kahit ganito na ang kalagayan ko ay hindi pa rin nila ako mapakawalan, inakala ko na ang magkasintahang ito ay ginapos ako. Para lang saksihan ko ang kanilang pagtatapat, mas lalo ko lang napatunayan sa isip ko. Ang aking naunang akala, magiging pamilya na rin sila, kaya posible ang ganitong mga bagay. Baka ang pamilya Wu ay nagsasagawa lang ng peking pagkamatay para mabuhay, at gagamitin ang pagkakataong ito para alisin ang mga peste sa kumpanya. At tanging mga taang gaya ko lang ang naniniwalang totoo ang mga nakasulat sa balita. Ngayon ay maglalayag sila. At ginawa pa nila akong audience kahit wala naman akong kinalaman. Nawalan na ako ng pag-asa. Hindi ako umaasang pakakawalan nila ako. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Hindi alam ni Liu Qiu ang iniisip ko, inayos niya ang pagpapalitan ng pera at ang paglipat sa akin mula sa mga tauhan ni Wu Bianzhang. Sa kritikal na sandaling ito, habang nakabantay ang mga tauhan ni Wu Bianzhang, ang inayos ni Liu Qiu. Ang mga tauhan ng rescue ay talagang mahirap kumilos, sa isang pagkakamali, maaaring mabuko sila. Kapag nabuko, hindi alam kung ano ang gagawin ni Wu Bianzhang kapag nag-utos siya ng pagpigil. Si Liu Qiu ay abala sa pakikipag-usap kay Wu Bianzhang, sinusubukang pakalmahin ang kanyang emosyon, ngunit walang pakialam si Wu Bianzhang sa mga ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay kung makukuha niya ang pera. Samantala, habang ang atensyon ng mga tauhan ni Wu Bianzhang ay nasa ibang lugar. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataong iligtas ang aking sarili. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ko at ng mga bodyguard na sanay sa pag-ehersisyo ay masyadong malaki. Higit pa rito, matagal akong nawalan ng malay, halos umaasa lang sa mga sustansya sa swero, kaya wala akong lakas sa aking katawan. Para makatakas, kailangan ko ng diskarte. Ang mga sunod-sunod na pera ay isinasakay sa barko, na nakakaagaw ng atensyon ng mga bodyguard na nagbabantay sa akin. Kaya nawawala ang kanilang focus. Ang mga bodyguard na ito ay hindi mula sa mga lehitimong kumpanya, kaya natural na silang sakim sa pera. At dagpa na si Wu Bianzhang ay isang mahina at maputlang lalaki, kahit sino sa kanila ay kayang pasukuin siya. Iyon ay 1 bilyong piso, halagang hindi nila kikitain sa buong buhay nila. Dahil sa dami ng pera, ang isipan ng mga bodyguard ay nasa pera na rin, pati na rin si Wu Bianzhang. Kinagat ko ng malakas ang kamay ng bodyguard sa aking kaliwa, at sa sandaling bitawan niya ako. Bumangga ako sa kanya. Ang lakas na ito ay hindi sapat para hayaan ako ng bodyguard. Ngunit malinaw na ang kaguluhang ito ay nagpaalab sa kasakiman ng iba. Nang magulo na ang paligid, may mga taong gustong makisawsaw, kahit isang supot lang ng pera ay maayos na. Nakita nilang lahat na ang laman ng mga supot na iyon ay totoong pera. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos. Basta't lalong naging magulo ang sitwasyon, mas marami na ang nakikipag-agawan sa mga supot ng pera, hanggang sa kami ni Wu Bianzhang ay naitulak na sa gilid ng barko. Huwag niyong agawin. Akin ang perang iyon.
Bawal niyong agawin, sigaw ni Wu Bianzhang sa mga tao, ngunit sa gitna ng magulong grupo. Walang sinuman ang nakinig sa kanya, sa halip ay naipit pa siya hanggang sa mahulog na sana, hindi na makatayo ng maayos si Wu Bianzhang. Sa isang pagkakamali, kalahati ng kanyang katawan ay nahulog na. Dahil hindi makatayo ng maayos si Wu Bianzhang. Ayaw din niyang maging maayos ang lagay ko, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at ayaw bitawan. Alam ko, hindi posible na makababa ako sa barko ng normal, kaya kailangan ko ng sumugal ngayon. Isang kamay ko ang nakahawak sa rehas. Ang payat kong katawan ay nakatago sa maluwag na damit at tumalon ako. Ang damit ko ay tinangay ng hangin. Parang isang balahibong dahan-dahang nahuhulog, tumalon ako pababa. Nadala rin si Wu Bianzhang dahil sa momentum. Ang mga rescue team ay nakahanda na sa tabi. Sa sandaling mahulog ako sa dagat, ang inisip ko ay mabuti na lang at marunong akong lumangoy. Para hindi na ako mag-alala. Hinayaan ko ang sarili kong mahulog sa dagat, pagkatapos ay mabilis akong huminga ng malalim at nag-adjust ng posisyon. Upang makatipid ng lakas. Meng Chuan! Meng Chuan, narinig ko ang boses ni Liu Qiu. Tinatawag ang pangalan ko. Napangiti ako ng mapait, paano kaya? Hindi ba dapat si Liu Qiu? Sa oras na ito, ay inililigtas si Wu Bianzhang. Pagkatapos ng lahat, siya ang taong lagi niyang minamahal. Sinunod ko ang utos ng mga rescuer at mabilis akong nailigtas. Samantala, si Liu Qiu ay matagal na lumangoy sa dagat. Ngunit si Wu Bianzhang lang ang naiyahon niya. Hindi gusto ni Liu Qiu na iligtas siya, gusto rin sana niyang hayaang malunod si Wu Bianzhang. Ngunit ang taong nalulunod, hindi iniisip kung sino ang nasa harap niya o kung ililigtas ba siya nito. Kakapit at kakapit lang siya sa anumang mahahawakan niya. Dahil kay Wu Bianzhang, halos hindi na rin nakaahon si Liu Qiu. Dumating agad ang mga medikal na tauhan, pati na rin ang mga pulis. Sa ospital, si Liu Qiu na magulo ang hitsura, ay nakaupo sa tabi ng aking kama. At ayaw umalis. Meng Chuan, pakinggan mo ang paliwanag ko, hindi ko sinasadya ang ginawa ko sa iyo noon. May dahilan ako, pakinggan mo ako habang ikinukwento ko. Si Liu Qiu ay puno ng pag-asa. Tumingin sa akin at nagpatuloy, alam mo rin ang tungkol sa pagkalugi ng negosyo namin, sa mga taong ito ay iniimbestigahan ko. Hinihinala ko ang pamilyang Wu pero wala akong ebidensya. Ipinikit ko ang aking mga mata, pagod na ang kalooban ko. Tama na, ayaw ko nang makinig. Hindi mo ba sasabihin na pilitan ka lang lumapit kay Wu Bianzhang? Na napilitan ka lang maging mabuti sa kanya, napilitan kang halikan siya, at napilitan kang mahalin siya. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang pumilit sa'yo, bulong ko ng may pagkamuhi. Pagod na ako, tunay na pagod na. Ang relasyong ito ay umubos sa napakarami kong oras. At lakas, hanggang sa hindi ko na alam kung pag-ibig pa ba ito o pagkaobsesyon na lang. Ang paulit-ulit na pagdududa at kawalan ng tiwala ay nag-iwan sa akin ng maraming sugat, hindi ko na alam kung totoo o hindi. At ayaw ko na ring alamin. Hanggang dito na lang, Liu Qiu, tapos na tayo. May sasabihin pa sana si Liu Qiu, nang biglang dumating ang nurse para pigilan siya, sinong pasyente ang tinutukoy mo? Bakit hindi ka magpahinga ng maayos at kung saan-saan nagpupunta? Ang mga pasyente rito ay kailangan ding magpahinga, huwag kayong maingay. Ang tuyong labi ni Liu Qiu ay gumalaw, nilunok ang sasabihin, at bumulong ng isang pangungusap. Magpahinga ka muna, hindi na kita gagambalain. Natatakot si Liu Qiu na baka tumakas ako ng palihim, kaya nagtalaga siya ng assistant para magbantay sa labas ng aking silid. Inayos niya ang lahat ng ginawa niya nitong mga nakaraang taon, nais niyang gamitin ang mga konkretong bagay na ito para patunayan ang sarili niya sa akin. Na wala siyang kasalanan sa akin. Sa loob ng silid, nakatulala ako sa kisam ng walang emosyon. Napakakatawa, hindi ba? Ano naman ang halaga ng mga hinanakit ko nitong mga nakaraang taon? Isa lang ba itong biro na dulot ng kawalan ng tiwala? Dongdong, gwapong Ginoong Meng Chuan, maaari ba akong pumasok? May dalang maliit na palumpo ng sunflower si Lin Muan sa isang kamay, at bitbit naman sa kabilang kamay ang isang food warmer at isang supot ng prutas. Sumilip siya na parang isang tuta. Pagbalik ng diwa ko, paos ang boses kong sumagot, pwede. Pagkatapos, natawa na lang ako sa sarili kong boses. Matapos makakuha ng pahintulot. Pagkapasok ni Lin Muan ay agad niyang ibinaba ang mga dala niya at inayos ang paligid. Humanap siya ng plorera para ilagay ang mga sunflower. Ipinasok niya ang mga ito sa tabi ng aking kama. Ang masiglang kulay kahel ay nakapagbigay ng saya sa pakiramdam. Napansin niyang tuyot na ang aking mga labi at walang laman ang basong nasa side table. Kaya kumuha si Lin Muan ng tubig, nilagyan ito ng straw at idinikit sa aking labi. Si Liu Qiu ay isang mayamang dalaga. Bihira siyang gumawa ng mga maliliit na bagay na tulad nito. Ngunit iba si Lin Muan, isa lamang siyang ordinaryong tao. Walang marangyang pamilya. Lahat ng gawain ay siya mismo ang gumagawa at sa paggawa ng mga maliliit na bagay na ito. Si Lin Muan ay hindi nag-aalinlangan, napakahusay at mabilis. Pinapanood ko siyang mag-ayos habang nakahiga ako sa kama.
Nakaramdam ako ng matinding pagkailang, huwag mo na ayusin, ayos lang. Sinabi ko yon, ngunit sinubukan kong bumangon para tumulong din sa pag-aayos. Tumawa ng malutong si Lin Muan at pinigilan akong bumangon, ikaw talaga, may sakit ka na nga. Hindi ka pa rin mapakali. Sabi niya habang binubuksan ang food warmer at ang masarap na amoy ay nagpadagundong sa aking sikmura. Bagong luto ang manok at lahat ng laman ay balat tanggal na. Kumain ka na, alam kong gutom ka. Ang malinaw na sabaw ng manok ay umuusok pa, halatang kararating lang mula sa pagkakaluto. Hindi na ako nag-atubili, kinuha ko ang food warmer at nagsimulang kumain ng mabilis. Napakasarap magluto ni Lin Muan, ang sabaw ay malinamnam at ang manok ay malambot at malasang malasa. Halos maubos ko ito sa isang upuan. Ang mainit na sabaw ay bumalot sa aking buong katawan. Habang pinapanood ko si Lin Muan na nagbabalat ng mansanas para sa akin, hindi ko alam kung bakit bigla akong naiyak. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking kalooban at gumaan ang pakiramdam ko. Ang habulin ng isang tao mula sa ibang mundo ay masyadong nakakapagod, kahit ang isang matyagang gaya ko ay hindi kakayanin. Ang pagkakaiba sa antas ng pamumuhay ang nagtakda na. Ang agwat sa pagitan namin ay hindi kailanman mapupunan. Alam kong kahit wala si Wu Bianzhang, hinding-hindi ko kayang manatili sa tabi ni Liu Qiu. Ang bangin sa pagitan ng aming katayuan ay hindi matatawid. Pinoproblema ko kung magkano ang karne. Kung nagtaas ba ang presyo ng prutas ngayong araw, o kung sulit ba ang isang damit na nagkakahalaga ng ilang daan. Habang ang karne na kinakain ni Liu Qiu ay ang pinakamataas na kalidad na ipinapadala pa via air cargo. Hindi niya pinapansin ang presyo ng prutas, at ang mga damit niya, mura man o mahal, ay baka isang beses lang isuot at itatapon na. Napakarami pang mga ganitong bagay. Ang mga bagay na mayroon kaming pagkakapareho ay unti-unting nababawasan sa paglipas ng panahon. Alam kong hindi ko kayang maging gaya ng ibang anak mayaman na marunong magsuot ng mamahalin at maayos na kasuotan. Hindi rin ako komportable sa mga mararangyang party, isa lamang akong ordinaryong tao. Kahit pa matututunan ang mga ito sa paglipas ng panahon, ang kaisipan at pananaw sa mundo ay nakapako na. Pinunasan ko ang aking mga luha, ibinaba ang food warmer, at seryosong sinabi kay Lin Muan. Sa tingin ko ay handa na akong bumitaw ng tuluyan. Pwede bang maghintay ka pa ng kaunti? Hindi ito magtatagal, pangako. Parang isang bata, itinaas ko ang 3 kong daliri para manumpa. Kumurba ang mga mata ni Lin Muan. Tumawa siya at sumagot, sige, maghihintay ako. Sabi niya habang itinataas din ang kanyang 3 daliri. Nagtinginan kami at mumiti. Sa sandaling iyon, ang itsura ni Lin Muan na hindi man maituturing na kapansin-pansin, ay naging kaakit-akit sa aking mga mata. Dahil sa pagtingin na ito, kung paano ko man tingnan. Ang ganda ni Lin Muan, ang kanyang tangkad at pangangatawan ay hindi matatawaran kay Liu Qiu, at mabuti ang kanyang ugali, walang masalimuot na nakaraan. Ang lahat ng ito ay naging kapansin-pansing katangian para sa akin. Ngunit ang masayang sandali ay biglang sinira ng pagpasok ni Liu Qiu. May dala siyang tambak na dokumento at nakabalot na mamahaling pagkain. Mabilis siyang pumasok. Menchuan, tingnan mo eh. Ang excited na tinig ni Liu Qiu ay biglang naputol. Naging malamig ang kanyang mukha. Sino ito? Tanong ni Liu Qiu. Mukhang hindi ko yata kayo inanyayahan. Malamig kong sagot. Nakita ni Lin Muan ang aking masamang timpla, kaya marahil ay may ideya na siya. Na ang babaeng ito ang aking mahirap kalimutang ex. Ex ka mo? Ang isang maayos na ex ay dapat ituring na parang patay na. Humakbang pasulong si Lin Muan, sinubukang harangin si Liu Qiu, magandang araw, binibini. Katrabaho ako ni Achuan, hindi kanya gustong makita, maaari bang umalis ka na? Achuan, ganito na ba kalalim ang relasyon nyo? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang tawagin siyang Achuan? Napuno ng galit si Liu Qiu, itinapon ang hawak na gamit at idiniin si Lin Muan sa pader. Liu Qiu, lumabas ka. Dali-dali akong bumangon sa kama at hinawakan ang damit niya. Itinulak ko siya palabas ng pinto. Dahil nag-aalala sa aking kalusugan, hinayaan na lang ako ni Liu Qiu na itulak siya palabas. Pang! Isinara ang pinto. Napasandal si Liu Qiu sa pinto ng walang lakas. Hindi niya alam kung paano naging ganito ang lahat. Ang kanyang malalalim na mga mata ay bakas ang kalituhan. Ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Tila ba siya ay parang tutang nawawala at hindi mahanap ang daan pauwi. Hindi alam ni Liu Qiu ang nangyari sa loob ng mga buwang ito. Nagbago na ako ng sobra, ang aking ngiti ay tila hindi na pagmamay-ari niya lamang. Ang aking lambing ay binawi ko na rin sa kanya. Nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa si Liu Qiu, hindi niya alam ang dapat gawin. Para mabawi ako, inalala niya ang nakaraan, sinubukang hanapin kung paano niya ako dati sinusuyo. Kung paano siya humihingi ng tawad. Ang nakakatawa, hinalungkat niya ang mga alaala. Pero ni minsan ay hindi niya matandaan na humingi siya ng tawad. Sa pagbabalik tanaw, biglang napagtanto ni Liu Qiu na sa bawat pag-aaway namin, ako ang laging unang sumusuko.
Nagkaroon ng malaking puwang sa puso ni Liu Qiu, at ang malamig na hangin ay patuloy na pumapasok, dahilan para lumaki pa ang lamat. Dahilan para mahapdi ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niyang ang sama pala ng ugali niya. Naupo si Liu Qiu sa walang tao na hagdanan. Nagsindi ng sigarilyo, hindi niya ito sinindihan para lang sa usok, hinayaan lang itong masunog. Sa pamamagitan ng malabong usok, tila nakita na naman niya ang dating ako, napakasigla at napakainit. Parang isang namumukadkad na mirasol, laging humahabol sa araw, ang init at liwanag niya ay kayang tunawin ang lahat ng dilim. Pero ngayon, ang mga alaala ay bumalik sa isip ni Liu Qiu na parang pelikula. Ang mga bagay na dati ay sadya niyang kinalimutan at binaliwala, ngayon ay nagiging masakit na sa damdamin. Siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Sinampal ni Liu Qiu ng malakas ang kanyang sarili. Tila magagawa nitong humingi ng tawad sa nakaraan kong sarili. Ang kanyang kutis ay maputi. Kaya kahit na siya ay pagod, ang pamumula ng kanyang mukha ay kitang-kita. Ako ngayon ay payat na nakakaawa, gustong saktan ni Liu Qiu ang sarili niya noon. Patawad, Menchuan, patawad. Ang boses ng paghingi ng tawad ay naglaho sa hangin. Walang nakarinig. Ngayon lang napagtanto ni Liu Qiu na isa siyang duwag. Hindi niya kayang harapin ang aking pagkadismaya at pagkasuya, natatakot siyang pagbukas niya ng pinto. Ay makita akong mabuti sa ibang babae. Natatakot talaga siya. Sa loob ng silid wala na si Lin Muan. Nakaupo ako sa kama, nakatingin sa bungkos ng mga mirasol, tila nawala sa sariling isip. Ang ngiti sa aking labi ay alaala na lamang. Napangiti na lang ako ng mapait. Anong lalaki ang nakikipagrelasyon ng napakatagal na hindi man lang nakatanggap ng bulaklak mula sa kanyang kasintahan? Noon, kahit anong okasyon, ako ang laging nagmumungkahi na ipagdiwang ito. Kung hindi ko sasabihin na gusto ko ng bulaklak, siguro ay hinding-hindi maiisip ni Liu Qiu na bigyan ako nito. Ang mga regalo niya ay laging mga mamahalin at magarbo na minsan ay hindi pa nga galing sa kanya ang pagpili. Mas madalas, itinuturing niya itong abala at ipinapasa na lang sa kanyang assistant. Pakiramdam ko ang sarili ko noon ay puno ng pagmamahal habang ngayon ang tumanggap ng mabuting loob mula sa isang babae. Ay pinag-iisipan ko ng matagal at tinatanong ang sarili kung karapat-dapat ba ako. Liu Qiu, napakasakit mo palang magpasugat ng hindi mo alam. Naisip ko dahil nagdesisyon na akong magpaalam sa nakaraan. Mas mabuting huwag nang isipin ang mga tao at bagay noon. Nahiga ako sa kama. Langhap ang bahagyang bango ng mirasol at natulog ng mahimbing. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na ako ng ospital. At bumalik sa simple at tahimik na buhay. Noong akala ko ay hindi ko na makikita si Liu Qiu, ay muli siyang lumitaw. Paglabas ng mga bata sa paaralan, nakatayo ako sa gate. Pinapanood ang maraming bata na sinusundo ng kanilang mga magulang. Isang marangyang sasakyan na hindi nababagay sa lugar ang huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto at siya pala yon. Si Liu Qiu na ilang araw ko nang hindi nakikita. Si Liu Qiu mula ulo hanggang paa. Ay maayos ang pagkakaporma, ang kanyang malamig at magandang mukha ay tila isang artistang lumabas sa publiko. Ang suot niyang mamahaling damit ay talagang nakakagulat. Hawak niya ang isang malaking bungkos ng pulang rosas. Pati ang likod ng sasakyan ay puno rin ng mga pulang rosas. Pagbukas ng trunk, mahigit 10 lobo ang lumipad. At sa pagitan ng mga rosas ay may kumukutitap na mga ilaw. Malinaw na hindi man lang inisip ni Liu Qiu kung gaano nakakailang ang kanyang ginagawa. Ang mga ito, hindi niya alam kung paano magpasaya ng lalaki, kaya nagsaliksik siya sa internet ng iba't ibang impormasyon. Nagbasa pa siya ng mga sikat na nobela at pinanood ang mga trending na video, at sa dami ng nakalap niya, nakita niya ang mga romantikong eksenang nagpapasaya sa mga lalaki, kaya ginaya niya ito. Menchuan, patawarin mo ako, para sa iyo ang mga bulaklak na ito. Hindi naging maayos ang pakikitungo ko sa iyo noon. Pero unti-unti ko itong babawiin. Taos pusong tumingin sa akin si Liu Qiu, bahagyang nakatikom ang kanyang mapupulang labi. At nanginginig ang kanyang mga pilik mata dahil sa kaba, marahil ito ang bihirang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakaramdam si Liu Qiu ng kaba at kawalan ng katiyakan. Nakakaramdam lang ako ng matinding paghihirap, tila nakasalang ako sa kawali dahil sa ginawa ni Liu Qiu. Ramdam ko ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa paligid. Isa lang akong guro sa English. Sa isang ordinaryong paaralan, at ayokong-ayoko na mangyari ito at maging paksa ng usap-usapan. Pagkakita ko sa malawak na mga rosas na pula, bigla kong naalala ang eksena ng pag-propose ni Liu Qiu kay Wu Bianzhang. Natatawa na lang ako, ginagawa niya ba ang ganitong pakulo? Sa bawat lalaki, wala man lang kahit katiting na katapatan. Kung maaari lang, gusto ko na lang magkunwaring walang nakita o narinig at umalis, ngunit hindi ako hinayaan ni Liu Qiu. Umalis na tayo. Sabi ko ng pilit, sabay tango para lang makatapos. Agad ko siyang hinila papunta sa sasakyan. Liu Qiu, pwede bang huwag kang maging makasarili? Ilang beses ko pa bang dapat sabihin para hayaan mo na ako?
Puno ng pagkadismaya at pagkairita ang tingin ko sa kanya. Lumingon ako sa kabilang direksyon para hindi siya makita. Tulala lang si Liu Qiu. Nakatikom ang kanyang mga labi, at sa huli ay mahina lang siyang nagsabi ng sorry. Ang salitang sorry na sinabi ni Liu Qiu nitong mga nakaraang araw ay malamang na mas marami pa kaysa sa pinagsama-samang sorry niya sa nakalipas na mga taon. Ang mga bulaklak ngayong araw ay hindi nagpasaya sa akin, bagkus ay mas kinamuhian ko ang sarili ko. Nanghina si Liu Qiu. Habang nakatingin sa mukha ko, ramdam niya ang hapdi sa kanyang puso. Mengchuan, turuan mo ako, pakiusap. Mag-aaral akong mabuti. Hindi ko alam kung paano ka pasayahin, parang lahat ng gawin ko ay mali. Ang babaeng dati napakataas ng tingin sa sarili ay nakayuko ngayon ng malito, mukhang babasagin. Hindi na kailangan, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Sumandal ako sa bintana ng sasakyan. Ang mga bagay na hindi niya natutunan sa loob ng 7 taon. Matututunan ba niya sa isang iglap lang? May bago na akong buhay, hindi ba pwedeng palayain mo na ako? Matapos kong sabihin yon, bakas na bakas sa buong katawan ko ang pagod. Ayoko na talagang madamay pa sa buhay ni Liu Qiu. Hindi ako tumigil sa ilalim ng liwanag na dati ay sa akin. Sa gitna ng mainit na dilaw na ilaw, tila nakita ni Liu Qiu ang batang lalaki na nakangiting naghihintay sa kanya sa sofa noon. Alam ni Liu Qiu na siya ay isang matigas ang ulo. Kapag may gusto siyang gawin, dapat ay magtagumpay siya. Ayaw ni Liu Qiu na mawala ako. Huli na niyang napagtanto kung gaano siya kahangal mayong araw. Walang universal na batas sa pag-ibig sa mundong ito. Hindi lahat ng lalaki ay nakakaramdam ng kilig sa mga hayagang pagpapakita ng motibo sa harap ng maraming tao. Noong ginawa niya ito, hindi man lang niya inisip ang gusto ko at ang aking nararamdaman, at nakalimutan niyang ang kaparehong estilo ay ipinagawa niya lang sa kanyang assistant. Para kay Wu Bianzhang kamakailan, nakaupo lang si Liu Qiu sa sasakyan, at umalis lamang matapos mamatay ang ilaw sa bahay ko. Ang linggo ay isang napakagandang araw, inimbitahan ako ni Ling Muan sa zoo. Tiningnan ko ang maayos kong ayos sa salamin. Pero parang may kulang pa rin. Hanggang sa malapit na ang oras ng aming usapan, doon ko na lang binitawan ang pag-aayos sa sarili. Itinuturing ko na itong unang date namin ni Ling Muan. Bihira lang magsuot ng malakabataang damit si Ling Muan sa klase. Madalas siyang magsuot ng mukhang matanda, kaya unang beses ko siyang makitang ganito at agad itong nakakuha ng atensyon ko. Nandito na ako. Tinapik ko ang ulo ni Ling Muan habang ang ngiti ko ay nakakahawa. Hindi rin napigilan ni Ling Muan na ngumiti, parang mga estudyante sa kolehiyo na nasa kanilang kabataan. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at tawanan namin. Ngunit hindi namin alam na may sumusunod sa amin ng matagal. Hindi nakatago ang suot ni Liu Qiu, pero nakasunod siya sa amin nang hindi namin namamalayan. Sa panonood sa amin ni Ling Muan na nagtatawanan, durog ang puso ni Liu Qiu, iniisip niya kung ito ba ay parusa sa kanya. Sa isang sandali, gusto na niyang tumakbo palayo. Namumula ang mga mata ni Liu Qiu, at duguan na ang kanyang mga labi sa pagkagat. Iniisip ni Liu Qiu, gaano ba siya naging masama noon? Kaya maging ang pagngiti ko ng tapat ay tila napakahirap para sa akin. Sa isang iglap, gusto nang sumuko ni Liu Qiu. Inisip niya kung masaya naman pala kami ni Ling Muan. Siguro nga ang pagbitaw niya ay isang paraan ng pagpapalaya sa lahat. Pero hindi matanggap ni Liu Qiu. Sa paningin niya, hindi sapat na magaling si Ling Muan at hindi karapat-dapat para sa akin. Paano niya ako ipapaubaya kay Ling Muan? Dahil dito, nagtatalo ang kanyang kalooban. Ang bagay na yon ay palaging nakabuntot sa akin, Mengchuan, at kay Ling Muan, sinubukan niyang maghukay. Nang mas marami pang kapintasan kay Ling Muan para maging mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi kasing ganda ni Ling Muan ang itsura niya, mas mababa at mas maliit din ang pangangatawan niya, hindi siya kasing yaman. At hindi rin mas kilala ang ugali ko gaya niya. Pero mukhang natural na sa pagkatao ni Ling Muan ang mag-alaga. Laging napapansin ng maingat ang aking mga hilig. Sa buong biyahe, halos hindi ko na kailangang mag-isip ng malalim, kailangan ko lang magpakasaya. Sa pag-isip nito, nakaramdam si Liu Qiu ng matinding kahihiyan. Noong nakaraan, ang bawat maliliit na bagay sa buhay niya ay tila ako ang gumagawa para sa kanya, na kahit pag-aalala ay hindi niya na kailanganin. Tila noon pa man, hindi naman talaga ako ang hindi mabubuhay nang wala si Liu Qiu. Kundi siya, si Liu Qiu, at sa sandaling ito. Nakatanggap ng mensahe si Liu Qiu sa kanyang telepono. Ito ay tungkol sa resulta ng inimbestigahan niya kay Ling Muan. Si Ling Muan ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya ng mga guro, siya ang pangalawang anak na babae. Hindi gaanong napapansin pero hindi naman napabayaan ng mga magulang. Ang kapaligiran sa pamilya ang humubog sa kanyang karakter, malambot na tila mahina at sanay mag-alaga ng tao. Nagkaroon siya ng nakaraang relasyon pero naghiwalay sila ng maayos. Isa lamang siyang ordinaryong guro sa elementarya at class advisor. Ang ganitong talaan ay napakasimple kaya hindi maisip ni Liu Qiu. Ano ba talaga ang nakita ko kay Ling Muan? Dahil lang ba sa pagiging malambot nito? Kaya rin naman yun ni Liu Qiu.
Pagkatapos magkaroon ng layunin at direksyon, muling nagkaroon ng lakas ng loob si Liu Qiu. Sinundan niya kami ni Lingmuan sa buong biyahe. Ngunit ang nakita lang niya ay ang kabutihan ni Lingmuan sa akin, ngunit hindi niya napansin na ako rin ay nagbibigay ng matinding atensyon kay Lingmuan. Ang kabutihan ay laging kapalitan, inaalagaan ako ni Lingmuan. Kaya natural lang na tahimik ko rin siyang alagaan. Ang mga kilos na ito ay napakaliit lamang. Na ang isang gaya ni Liu Qiu na sanay na sa aking kabutihan, ay hindi man lang ito papansinin. Hindi niya napagtanto na ito ay aking pagmamalasakit at pag-aalaga, akala niya ay maliliit na gawi ko lang ito. Pagkatapos maglaro buong araw, ang aking mukha ay naging gusot dahil sa pawis, at hindi rin nalalayo ang kalagayan ni Lingmuan. Nagkalat na rin ang kanyang makeup dahil sa pawis. Nang makita namin ang isa't isa na gusot ang hitsura, pareho kaming napatawa. Tiningnan ni Lingmuan ang kanyang sarili sa telepono, nakita ang makeup sa mukha, at nakaisip ng isang ideya. Mengchuan, may dumi ka sa mukha, yuko ka sandali. Ano? Sa sandaling yumuko ako, gumamit si Lingmuan ng kaunting foundation. At ipinahid din sa mukha ko. Masyadong mabilis ang pagtayo ko, kaya nawala ng balanse si Lingmuan. At direktang napasubsob sa aking mga braso. Ang aming mga mukha ay magkalapit na halos mapalitan na namin ang hininga ng isa't isa. Sandali lang iyon, tila kami na kuryente, at agad na naghiwalay. Ang atmosfera ng pagmamahalan ay namayani sa aming dalawa. Hindi na makayanan ni Liu Qiu na magtago pa. May malamig siyang mukha at sa pilitang tumayo sa gitna namin ni Lingmuan para paghiwalayin kami. Hindi man lang maisip ni Liu Qiu, kung hindi siya lumitaw, baka naghalikan na kaming dalawa. Nakatayo si Liu Qiu sa gitna, hindi nagsasalita, at nakatitig lang ng matalim kay Lingmuan. Sa huli, ako ang bumasag sa katahimikan. Liu Qiu, bakit ka nandito? Malulugi na ba ang Liu Group? Wala ka bang magawa? Lumingon si Liu Qiu at mumiti ng malambot. Mengchuan, ito ay zoo, lahat ay pwedeng pumunta. At saka, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit sa loob ng ilang taon, hindi malulugi ang Liu Group. Ang pambihirang lambot ni Liu Qiu ay hindi nagdulot ng ginhawa, bagkus ay nakaramdam ako ng takot. Sa isang sandali, naisip ko kung sinapian ba si Liu Qiu dahil hindi siya kailanman mumiti ng ganyan. Liu Qiu, huwag kang umiti ng ganyan, hindi maganda. Nilampasan ko si Liu Qiu at hinawakan ang kamay ni Lingmuan. Tara na. Siyempre lahat ay pwedeng pumunta rito, tapos na rin naman tayong maglaro. Pwede na tayong umuwi. Hanggat wala na sa puso ko si Liu Qiu, ang kailangan lang niyang gawin ay paibigin ako sa kanya ng maaga. Nagdilim ang mukha ni Liu Qiu, pinanood niya kami. Ni Lingmuan na umalis, pero wala siyang magawa, kahit ang lumapit para pigilan ang kamay ko. Ay wala siyang lakas ng loob o karapatan. Sa sunod-sunod na pagkabigo, nagsimula ng magduda si Liu Qiu sa sarili. Dahil hindi siya makakuha ng pabor sa akin, kinuha ni Liu Qiu ang Wu family para gantihan. Noong araw na hinabol ni Wu Bianzhang ang dagat. Pagkatapos siyang iligtas, ay diretsyo siyang ikinulong sa presinto. Samantalang ang mga magulang ni Wu Bianzhang ay malaya pa ring nakakatakas sa ibang bansa. Sa pagbagsak ng pamilya Wu, naghanap lang sila ng ilang. Kahit na nagtagumpay ang scapegoat at nailigtas ang tiyuhin, hindi sila palalampasin ni Liu Qiu. Kung hindi dahil sa mga magulang ni Wu Bianzhang, na gumamit ng lumang koneksyon para linlangin at lihim na ubusin ang yaman ng pamilya Liu, hindi sana tumalon ang kanyang mga magulang mula sa gusali. Bukod pa rito, noong nasa tabi pa siya ni Wu Bianzhang, nakakuha si Liu Qiu ng ebidensya laban sa mga magulang ni Wu Bianzhang na naglason sa sarili nitong mga magulang. Alam ni Liu Qiu kung gaano katatag ang isipan ng kanyang mga magulang. Kung walang impluensya ng gamot, kaya pa sana nilang magsumikap. At subukang bumangon muli. Kung hindi dahil sa ebidensyang iyon, hindi na sana niya kailangang. Hindi na sana niya kailangang magtiis sa tabi ni Wu Bianzhang, at hindi ko sana siya maling naunawaan. Ang kasalukuyang Liu Qiu ay binuo niya sa sarili niyang sikap, wala siyang gaanong impluensya sa ibang bansa. At ang naiwan sa pamilya Wu ay hindi na katulad ng dating Liu Group, kung hindi lang dahil sa hindi mapakali ang mga magulang ni Wu Bianzhang at nagpunta sa kasino. Marahil ay hindi sila agad mahahanap ni Liu Qiu. Tiningnan ni Liu Qiu ang tumandang mag-asawang Wu, ngunit walang naramdamang kasiyahan sa kanyang puso gaya ng inaasahan. Nakaluhod ang mag-asawang Wu sa lupa, hindi man lang sumusuko. At patuloy pa ring nagmumura, ngunit mayroon silang anak na walang kwenta. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na paghimok ni Wu Bianzhang sa kanila, hindi nila hahayaang mabuhay si Liu Qiu. Dapat ay kasabay na sana ni Liu Qiu ang kanyang mga magulang na tumalon mula sa gusali. Noon, pinalitan niya ni Wu Bianzhang ang gamot na dapat ay para kay Liu Qiu. Ngunit ang gamot para sa mga magulang ni Liu Qiu ay siya rin ang naglagay. Dahil bata pa siya. Maganda ang relasyon niya sa pamilya Liu at araw-araw na pumupunta roon para makipaglaro kay Liu Qiu. Kaya madali siyang makagawa ng mga bagay nang hindi napapansin. Noong mga panahong iyon, halos walang nagtutuon ng pansin sa isang bata bago pa man siya ipadala sa ibang bansa.
Matapos silang lutasin, malamig na nagbitiw ng salita si Liu Qiu at agad na kinaladkad ng mga tauhan niya. Ang mag-asawang Wu. Inutusan ni Liu Qiu ang kanyang mga tauhan na painumin ng gamot ang mag-asawa. Upang mawala sila sa katinuan, maging paranoid, at laging litong-lito, bagamat kumpara sa kamatayan. May tuturing na itong awa para sa kanila. Malamig ang gabi na tila tubig, mag-isa si Liu Qiu na nakaupo sa harap ng malaking bintana, kinakaawaan ng sarili, habang sa paanan niya ay may ilang bakanteng boat ng red wine. Ngunit habang umiinom si Liu Qiu lalo lamang siyang nagigising. Pagkatapos ng matagal na paghihirap, tila wala siyang nakamit, bagkus ay marami siyang nawala. Ako si Meng Chuan, ano ang nangyari sa kanya? Miss Liu, na alcohol poisoning po si Miss Liu at nagkaroon ng butas ang sikmura, maaari po ba kayong pumunta agad? Biglang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Hindi ako nakapaghanda. Hindi maganda ang kalusugan ni Liu Qiu kung hindi dahil sa maingat kong pangangalaga nitong mga nakaraang taon. Marahil ay matagal na siyang naospital. At ilang buwan pa lamang kaming naghihiwalay, nagawa na niyang pabayaan ng ganito ang sarili. Ayaw na ayaw ko sa kanya kapag ganito, hindi inaalagaan ang sariling katawan. Kung noon, siguradong iwanan ko ang lahat ng aking ginagawa. At magmamadaling pupunta roon, ngunit ngayon, wala na akong nararamdamang pagmamadali. Nasa ospital na siya. Sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, medyo hindi na natutuwa ang mga leader ng paaralan sa akin. At gusto ko ang trabahong ito, ayaw ko itong sukuan. Ayaw ko nang maantala ang trabaho ko para sa isang taong wala na namang kinalaman sa akin. Tinawagan ko ang assistant ni Liu. At inutusan siyang humanap ng magbabantay kay Liu Qiu pagkatapos ay hindi ko na inintindi ang tungkol sa kanya. Maingat at maasahan ang assistant ni Liu, kaya wala akong dapat ipag-alala. Ibaba ko ang telepono. Binasa ang lesson plan at mga libro, habang iniisip kung paano ituturo ang susunod na aralin. Sa ospital, matapos mawala ang bisa ng anesthesia, unti-unting nagising si Liu Qiu at iminulat ang kanyang mga mata. Sa loob ng silid ni Liu Qiu, tanging ang busy na assistant lang ang naroon, at nakaramdam si Liu Qiu ng matinding pangungulila. Inaliw niya ang sarili, baka hindi lang siya naabisuhan ng mga medical staff. Kung alam lang ni Meng Chuan, siguradong pupunta siya para alagaan ako. Ang sakit sa katawan. Pinagtiisan ni Liu Qiu ngunit ang sakit sa kanyang puso ay lalong tumitindi. Parang nagpapakasakit. Hindi siya nagpapatulong sa assistant at nakatitig lang sa pintuan ng silid, hindi inaalis ang tingin. Tuwing may nagbubukas ng pinto, sumisigla ang mga mata ni Liu Qiu ngunit lumipas na ang isang araw. Hindi na kaya ni Liu Qiu at nakatulog siya at nagising na lang. Ang taong hinihintay niya sa sumunod na hapon. Dumating na ako, ngunit hindi ako nag-iisa, kasama ko si Lin Muan nang pumasok kami. Hindi na kinaya ni Liu Qiu nakatulog siya at nagising din ang taong inaasahan niya, kinahapunan ng susunod na araw. Dumating ako, ngunit hindi ako nag-iisa, kasama ko si Lin Muan nang pumunta rito. Pagbisita kay Liu Qiu, bitbit ko lang ang ilang karaniwang prutas. Mukha namang hindi siya ganoon kasungit, ngunit ang suot nilang dalawa ay may pagka-espesyal. Parehong kulay brown ang suot nila na parang couple outfit, halatang pinaghandaan nilang magbihis ng magkapares. Ang suot ko ay simple at disenteng tingnan, parang magpapakilala sa mga magulang. Ang konklusyong ito na magpapakilala sa mga magulang. Nang lumabas sa isip niya, pati si Liu Qiu ay nagulat sa sarili niya, sinubukan niyang lokohin ang sarili. Iniisip niya na mas mabuti pang sinadya ni Lin Muan na isama ako, kaysa sa kaisipang iyon na napaka-absurd. Nahamak na mas mabuti ng 1,000 beses. Binibining Liu, ayos lang ba ang pakiramdam mo? Isinama ko si Meng Chuan para bisitahin ka. Sabi ni Lin Muan habang ibinababa ang mga prutas, kayo. Nasa dulo na ng dila ni Liu Qiu ang sasabihin, ngunit pinilit niyang pigilan ito. Meng Chuan, mabuti at narito ka. Sandaling tinitigan ni Liu Qiu ang aking mukha, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Sasabihin ko bang maaari mo ba akong alagaan? Na masakit ang nararamdaman ko? Na may sakit ako? Bakit hindi mo ako inaalagaan? Hindi pa ba sapat ang eksenang ito ngayong araw para maging direkta? Alam ni Liu Qiu na sapat na ang aking ipinakitang saloobin. Meng Chuan, napaka-desidido mo talaga. Mahinang sabi ni Liu Qiu, iniisip niya kung wala na bang bisa ang gamot. Bakit ang sakit? Sobrang sakit na nanginginig na siya sa pagsasalita. Hindi ko narinig ang huling sinabi ni Liu Qiu. Buong atensyon ko ay nasa pakikipagkita sa mga magulang. Binibining Liu, mukha namang wala kang problema, hindi na muna kami mang-aabala. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, hinila ko si Lin Muan paalis. 3 araw pa lang simula noong naging kami ni Lin Muan. At agad na niya akong hinila para ipakilala sa kanyang mga magulang, alam ng langit kung gaano ako kabado. Hindi kasama sa plano ko ang pagpunta kay Liu Qiu ngayong araw.
Ang plano ko ay ang sumama kay Linmuan para magpakilala sa kanyang mga magulang, pero sino ang mag-aakalang ang ina ni Linmuan? Ay masyadong nag-excite at aksidenteng napilay ang bewang habang nag-ehersisyo, kaya naisugod sa ospital. Nagkataon na ang ospital na pinuntahan ng ina ni Linmuan ay ang ospital kung nasaan si Liu Qiu. Nang samahan ko si Linmuan sa ospital, nakasalubong namin ang personal assistant ni Liu Qiu. Marami ang sinabi ng assistant at ayaw ni Linmuan na mahirapan ako. Kaya siya mismo ang nagmungkahi na bisitahin si Liu Qiu. Totoo ang hinala ni Liu Qiu nakilala ko na ang mga magulang ni Linmuan. Ang pagbisita sa kanya ay incidental lamang. Mababait ang mga magulang ni Linmuan at hindi nila ako pinahirapan. Lahat ay naging maayos nang hindi ka panipaniwala. Nang pauwi na kami kasama ang pamilya ni Linmuan, pakiramdam ko ay nananaginip ako. Napakabilis ng mga pangyayari, mula noong pumayag ako sa pagtatapat ni Linmuan 3 araw ang nakalipas. Lahat ay parang pinindot ang accelerator. Paano napunta sa engagement ang lahat? Pakiramdam ko ay lumulutang ako. Na tila hindi totoo ang mga nangyayari. Pagkatapos ng hapunan, hinila ako ni Linmuan para maglakad-lakad. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Menchuan, masaya ka ba? Sa totoo lang, hindi ko alam. Ang aking pagiging kabado ay napatawa si Linmuan, at ang buong kalsada ay umalingaw-ngaw. Sa kanyang malutong na halakhak, ayos lang, i-enjoy lang natin ang kasalukuyan, ayaw kitang paghintay ng matagal. Tawang-tawa na sigaw ni Linmuan. Mabuti na lang at kakaunti ang tao sa kalsada, kung hindi ay mahihiya akong magtago na lang sa ilalim ng lupa. Magkaibang-magkaiba sina Linmuan at Liu Qiu. Noong una, si Liu Qiu ay hindi kailanman nagbigay ng tiyak na sagot. Engagement, kasal, ay mga salitang napakalayo sa katotohanan. Masyadong kakaunti ang seguridad na nakuha ko kay Liu Qiu. Kakaunti hanggang sa punto na araw-araw akong natatakot kung bukas na ba ang araw na maghihiwalay kami. Bukas na ba ang araw na maghihiwalay kami? Noong kami pa ni Liu Qiu, araw-araw, pakiramdam ko ay parang ninakaw lang ang bawat sandali, na sa isang pagkakamali ay mawawala ito. Pero ngayon ay iba na, ang pagmamahal ni Linmuan ay direkta at malinaw. Ramdam ko ito ng malinaw, hindi ko alam kung gaano ko kamahal si Linmuan. Hindi ko rin masisiguro na habang buhay kaming magsasama. Ngunit kahit papaano ngayon, nagmamahalan kaming dalawa at sapat na yon. Mahigpit kaming nagyakapan ni Linmuan. Kahit walang sobrang malapit na kilos, sapat na ang payapang atmosfera para matunaw ang lahat. Magkahawak ang kamay naming. Naglakad pabalik-balik sa kalsada, ngunit ang excitement sa loob ko ay hindi pa rin mapakali. Ang balita ng aming engagement ni Linmuan ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Liu Qiu. Mahigpit na hinawakan ni Liu Qiu ang litratong iyon, ang lalaki at babae sa litrato, masayang nakangiti. Ay walang iba kundi ako at si Linmuan. Gusto niyang patunayan sa sarili na kami rin ay nagmamahalan. Na parang nababaliw, isa-isang hinalughog ang mga litrato, hanggang sa ma-realize na wala pala. Hindi ko alam kung gaano katagal naghanap si Liu Qiu, pero hindi siya nakahanap kahit isang litrato kung saan kaming dalawa ay masayang tumatawa. Karamihan sa mga litratong kinuha ko ay si Liu Qiu lang, at bihira akong makita sa mga ito, dahil likas na ayaw ni Liu Qiu na nagpapakuha ng larawan. Ang bilang ng aming mga litratong magkasama ay mabibilang sa daliri, at sa kakaunting iyon, alinman sa nakatingin siya sa ibang direksyon. O kaya naman ay wala siyang emosyon sa mukha. Nakakatawa, hindi ba? 7 taon kaming magkasama. Pero wala kaming kahit isang disenteng litrato. Matapos maghalughog ng matagal, nahanap din sa wakas ni Liu Qiu ang isang larawan kung saan kaming dalawa ay naroon, parehong nakaharap sa kamera. At parehong nakangiti. Pero habang tinitingnan ang litratong ito, namula ang mga mata ni Liu Qiu. Ang litratong ito ay larawan pala namin noong graduation. Ang distansya sa pagitan naming dalawa ay napakalayo. Na hindi mo akalain na mayroon kaming anumang espesyal na relasyon. Pinunit ni Liu Qiu ang litrato ko kasama si Linmuan. Pili siya ng pili, hanggang sa makahanap siya ng isa kung saan maayos ang sarili niyang mukha at nakangiti siya. Gamit ang malagkit na tape, pilit niyang pinagdikit ang dalawang magkahiwalay na litrato. Hindi naman talaga sila iisang litrato. Kaya kahit anong pilit at sikap na pagdikit, hindi sila magiging isa. Sa aking litrato, dahan-dahan siyang humalik, puno ng mga alaala at pagpapahalaga. Sabi mo nakalipas na ang ilang buwan, bakit mo kailangang pakasalan ang ibang babae, bulong ni Liu Qiu sa sarili. Hanggang ngayong araw, napagtanto ba ni Liu Qiu nang malalim na wala na talagang pag-asa sa pagitan naming dalawa? Hindi na posibleng maayos ang basag na salamin, basag na ang salamin sa sahig, basag na ang salamin sa sahig. Hindi na mapulot ang bawat piraso, paano pa ito mabubuo? Sa huling pagkakataon, susubukan niya ng huli at bibitaw na siya. Iyon ang sinabi ni Liu Qiu sa sarili, hindi siya sumusuko. Kahit alam niyang wala ng pag-asa, hanggat hindi pa nangyayari ang kasal ko sa iba. Hindi siya susuko. Pagkatapos kong magpaalam kay Linmuan, umakyat ako sa itaas. Ewan ko kung bakit biglang namatay ang ilaw sa hagdanan.
Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone. Hindi gaanong maliwanag ang liwanag nito pero sapat na para makita ang daan. Tinapa ko ang pintuan ng aking bahay at kinuha ang susi sa loob ng bag habang kinakapa ko ang paligid. Tinawagan ko ang pulisya. Sino ka? Anong gagawin mo? Hindi ko agad nakilala na si Liu Qiu ang taong iyon. Hindi ko makita, hindi ko alam kung pumasok ang tawag ko. Ako ito. Narinig ko ang bahagyang paos na boses ni Liu Qiu at ang aking naninigas na katawan ay bahagyang kumalma. Mabuti na lang at hindi estranghero. Malamig kong sinabi, bakit ka nandito? Hindi ko alam kung anong kabaliwan na naman ang ginagawa ni Liu Qiu, kaya umatras ako ng bahagya, puno ng pag-ingat ang aking mga mata. Ang aking malamig na pakikitungo ang siyang nagpalamig sa puso ni Liu Qiu. Nasusuklam na siya sa akin. Lumubog ang puso ni Liu Qiu, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili matapos mabigla. Nang makita ang aking hitsura, binitawan ni Liu Qiu ang pagkakahawak sa akin, pasensya na, huwag kang matakot. Iniabot ni Liu Qiu ang kanyang kamay, sinusubukang guluhin ang buhok ko para aliwin ako gaya ng dati. Kusa akong umiwas. May mga bagay na medyo naiilang akong tumingin sa paligid. At kinuha ang basong plastik para lagyan ng tubig si Liu Qiu. Hinawakan ng maliliit na kamay ni Liu Qiu ang baso. Na halos madiin na ito. Uminom siya ng bahagya para basain ang kanyang mga labi. Parang kinakausap ang sarili, matagal siyang nag-atubili hanggang sa magsalita siya. Hindi mo ba pwedeng huwag siyang pakasalan? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Huwag kang maging malupit. Pag-isipan mo muli pakiusap. Maglaban tayo ng patas. Itinapon na ni Liu Qiu ang kanyang pride at dangal sa putikan. Ano pa ang silbi ng pride at dangal? Hindi naman ito maibabalik ang loob ko. Pagkarinig nito, natahimik ako. Hindi ko akalain na balang araw, ang mataas na si Liu Qiu ay magiging ganito kababa. Hindi mo kailangang maging ganito kababa, wala na tayong pag-asa. Ilang beses ko na itong sinabi. At palaging totoo ang aking nararamdaman. Hindi ko masisiguro kung ako ba ay magpapakasal kay Lin Muan, pero alam ko, hindi na kita muling ikokonsidera. Ang mga sinabi ko ay paraan din ng aking ganap na pamamaalam sa nakaraan. Ang madilim na gabi ay nagtago sa kahinaan naming dalawa. Pinunasan ni Liu Qiu ang kanyang mga mata gamit ang daliri, basa ang mga ito. Nanatili siyang nakatayo ng matagal. Bago niya dahan-dahang binigkas, paalam, Meng Chuan. Nagdesisyon na si Liu Qiu. Tatalikod na sana siya para umalis. Sa sandaling isasara ko na ang pinto, mabilis na lumingon si Liu Qiu at niyakap ako ng mahigpit. Natila gusto niya akong baunin hanggang sa kanyang mga buto. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa aking leg. At dahan-dahang ikiniskis ito. Paalam, Meng Chuan. Ang huling mga salita ay napakahina. Halos hindi marinig, mabilis na lumisan si Liu Qiu matapos sabihin yon, hindi hinahayaan ang sarili na magbago ang isip. Alam ni Liu Qiu na kung mananatili siya ng isa pang segundo, baka hindi na niya mapigilan ang sarili na halikan ako. Wala na talagang susunod na katulad niya, tahimik na dumaloy ang mga luha. Nakurukot si Liu Qiu sa dilim, hindi niya napansing na ubos na ang sigarilyo sa kanyang kamay hanggang sa mapaso ang kanyang mga daliri, marami na siyang sinubukang paraan. Sinubukan niyang maging mabuti sa akin, sinusubukang bawiin ang mga pangakong nabigo siyang tuparin noon, ngunit kahit ano pa ang gawin niya. Lubos na ang pagkadismaya ko sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, inayos ni Liu Qiu ang kanyang damdamin. At bumalik sa dati niyang malamig na anyo. Pagkaalis niya roon, si Liu Qiu pa rin ang dating makapangyarihang CEO ng Liu Group. Gayunpaman, ako na nasa loob ng silid ay nanghihinang nakaupo sa sahig, tahimik na humihikbi. Walang tigil ang pagpunas ko sa aking mga luha. Tapos na ang lahat, paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili. Kahit hindi ko na mahal si Liu Qiu, kahit nasa tabi ko na si Lin Muan sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin mapigilan ang aking sarili na maiyak. Dahan-dahan. Sa kasal, magkahawak kamay ang nobya at nobyo, nang angako ng habang buhay, habang nagtatawanan ang mga kaibigan at pamilya sa ibaba. Hinaplos ni Lin Muan ang aking leg, itinaas ang kamay na may hawak na bulaklak upang itago kami sa paningin ng marami. At ipinadama ang isang halik na puno ng pagpapahalaga sa aking mga labi. Mabilis na nagtapos ang seremonya ng kasal. Ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipagkwentuhan, tanging isang tao lamang sa sulok ang hindi nababagay sa paligid. Nakatradisyonal na damit kasal ang nobya at nobyo, karamihan sa mga panauhin ay nakapula. Para sa swerte at saya, tanging si Liu Qiu lamang ang nakasuot ng purong puting saya. At may nakakabit na corsage sa kanyang dibdib na may nakasulat na Inobya, Liu Qiu. Matapos masaksihan ang seremonya, tahimik na umalis si Liu Qiu, walang nakapansin sa kanya. Inakala ng lahat na baka maling kasal ang napuntahan ng nobyang ikakasal din sana sa araw na yon, dahil ang hotel na yon ay madalas paupahan para sa mga kasal, kaya hindi bago ang maligaw ng lugar. Meng Chuan, sinabi ko na sayo. Kung handa ka, maaari kang manatili sa tabi ko habang buhay. Habang yakap ni Liu Qiu ang
Napakagandang puting suit, sa gitna ng matatamis na musika, naglakad siya patungo sa pari. Walang ni isang manonood sa loob ng simbahan, ito ay isang kasal na para lamang kay Liu Qiu. Mga puting kalapati ang lumipad sa himpapawid, simbolo ng dalisay at tapat na pag-ibig. Ako, si Liu Qiu at Menchuan, nanunumpa rito. Nasasama sa landas ng pagsasama, sa sakit man o sa kalusugan, sa hirap man o sa ginhawa. Sa hirap man o sa ginhawa, magtutulungan at mag-aasahan hanggang sa walang hanggan. Solemn na nanumpa si Liu Qiu sa harap ng pari. Sa saksi ng pari, isinuot ni Liu Qiu ang isang singsing sa kanyang daliri, at ang isa naman, isinuot niya ito sa buwantes. Nakapares ng suit. Pagkatapos ng seremonya, bitbit ang suit. Bumalik si Liu Qiu sa inihanda niyang silid kasal. Matapos gumuho ang dating Yuming community, binili ni Liu Qiu ang lupang iyon. At muling nagpatayo ng isang villa. Ang villa na yun ngayon ay ang mismong silid kasal na inihanda ni Liu Qiu. Inayos ni Liu Qiu ang suit na parabang. Sa paraang ito ay ikinasal na talaga siya sa akin. Pagkalipas ng ilang taon ng pagsasama, payapa at masaya ang buhay namin ni Linmuan. At dumating na rin ang aming unang anak, isang napakagandang babae. Gustong-gusto namin siya ni Linmuan, binigyan namin ang bata ng magandang pangalan, binilhan ng magagandang damit. At ibinigay ang lahat ng aming pagmamahal. Ang aming buhay ay simple at payak, tulad ng maraming pamilya. May mga pagtatalo ngunit puno rin ng saya. Pagkalipas ng ilang taon, nag-ampon si Liu Qiu ng isang batang lalaki na kapareho ng petsa at taon ng kapanganakan ng aking anak na pinangalanan niyang Liu Qing. Pagkalipas ng maraming taon, nanatiling mag-isa si Liu Qiu, kalahati ng lahat ng kanyang yaman ay iniwan niya kay Liu Qing at ang kalahati naman ay bilang tulong ay ibinigay niya sa aking anak. Sa gitna ng gabi sa kanyang mga panaginip, tila nakikita ni Liu Qiu ang sarili niya sa ibang mundo. Ang Liu Qiu sa mundong iyon ay parehong-pareho ang naranasan sa unang 18 taon hanggang sa dumating ako. Ang Liu Qiu sa kabilang mundo ay mabuti sa akin, hindi itinago ang mga bagay tungkol sa pamilyang Liu at pamilyang Wu. At hindi rin gumamit ng dahilan ng paghahanap ng ebidensya para sadyang lumapit kay Wu Bianzhang. Ang katapatan ay tiwala. Hanggat may direksyon, ang Liu Qiu sa mundong iyon ay hindi nagmamadali, dahan-dahang sinasaliksik ang katotohanan, unti-unting pinalalakas ang sarili. Magkasamang nahanap ang katotohanan at magkasamang naglakad patungo sa dambana ng kasal. Ang Liu Qiu sa mundong iyon ay hindi kailanman naging malamig sa akin. At ang ako sa mundong iyon ay palagi ring nagmamahal kay Liu Qiu, suot ang parehong-parehong suit habang masayang nakangiti. Niyakap ng mahigpit si Liu Qiu at ang taong si Linmuan ay hindi kailanman naging bahagi ng kanilang mundo. Namuhay sila ng maligaya habang buhay, ang magandang panaginip ay natapos na at nakangiting nagising si Liu Qiu. Subalit ang kanyang unan ay basang-basa ng luha. Nay, sabi mo may tatay ako, nasaan po siya? Habang puno ng pag-asa ang inosenteng mukha ni Liu Qing na nakatingin kay Liu Qiu, ngunit ang tanong na ito ay hindi kayang sagutin ng ina. Malalim lamang siyang tumingin sa malayo. Ang iyong tatay ay isang napakabuting tao, dapat mong tratuhin ng mabuti ang taong mahal mo sa hinaharap. Naintindihan mo ba? Opo, Nay. Tumango si Liu Qing.